Mr. Silent Channel. Kabanata 1491 hanggang 1500. Ilang araw na ang nakalipas, magugulat pa rin siya, ngunit pagkatapos maranasan ang 10,000 Beasts Terrace, mahina niyang naramdaman na ang ganoong tawag ay tila may kaugnayan sa 10,000 Beasts Terrace. Ang mga Soul Beast ay hindi talaga extinct, kahit isang maliit na bahagi sa kanila ay nakatira sa maliit na eroplano kung saan matatagpuan ang 10,000 Beast Platform, at mayroong maraming malalakas sa kanila. Kung ang mga kaluluwang hayop na ito ay itinuturing na pinananatiling bihag ng tore ng espiritu, kung gayon ang espiritong hayop na tako ay kakilakilabot. Tatlong sinag ng liwanag ang kumikislap, at ang tatlong higanteng lobo na tinawag na dati ay naging itim na liwanag at agad na sumanib sa Magic Circle. Sa isang mabangis na dagandong, isang higanteng lobo na mahigit 30 metro ang haba ay lumabas na mula rito. Ang higanteng lobo na ito ay mayroon ding maitim na buhok, ngunit ang bawat buhok sa katawan nito ay may malakristal na texture. Bahagyang bumagsak ang malaking katawan, at sa sandaling lumitaw ito, naglabas ito ng napakalakas na aura. Mayroong kahit isang bilog ng itim na halo na kumakalat sa ilalim ng mga paa, at kasama ang halo na kumakalat, nag-iwan ito ng mga patch ng magic pattern sa lupa. Field. Isa itong 100,000 taong lobo na emperador na may isang domain, na walang alinlangan na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 100 taong gulang na Soul Beast. Ang higit na ikinabahala ng mga manunood ay dahil sa limitasyon ng venue, ang venue ng kompetisyon ay 100 metro lamang ang haba at 100 metro ang lapad. Ang hitsura ng isang higanteng lobo na mahigit 30 metro ang haba ay agad na nagpakipot sa buong venue. Walang masyadong puwang para makaiwas. Masasabi bang malapit ng Gumulong ang isa pang pinamagatang Daoluo level powerhouse? Napatulala ang mga manunood sa eksenang ito, at ang batang master ng pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus sa kanilang mga mata ay puno ng pagmamataas sa sandaling ito. Bakit ang yabang nito? Ito ba ang ritmo ng kamatayan? Nakatayo na si Awatchang sa ibabaw ng ulo ng lobo nang lumitaw ang higanteng lobo. Ito ay mas totoo sa oras na ito. Sa kanyang paanan ay ang 100,000 taong gulang na emperador ng lobo, at ang kanyang katawan ay nagniningning na may 8 makapangyarihang singsing ng espiritu na kasing dilim ng tinta, na nagpapamukha sa kanya na puno ng instant isang malakas na hininga. Habang nakatingin kay Tang Wulan, may sumilay sa kanyang mga mata. Sa sobrang yabang mo, mamatay ka na. Wow! Ibinuko ng Wolf Emperor ang kanyang bibig at umungal, ang kanyang buhok ay nakatayo ng tuwid, tulad ng itim na kristal na sibat, ang kanyang figure ay kumikislap, at siya ay nagmamadaling lumabas sa direksyon ni Tang Wulan. Ito ay mukhang isang simpleng pasulong na throw, ngunit limitado ng espasyo, si Tang Wulan ay walang gaanong direksyon para umiwas. Ang itim na patlang sa ilalim ng mga paa ng Wolf Emperor ay kumalat, na naging sanhi ng itim na liwanag na bumangon sa paligid niya, at ang mga itim na rune ay pinagsama na kasing itim ng tinta. Mga malulungkot na espiritu. Ang lahat ng nilalang na pinatay ng hari ng lobo ay magiging bahagi ng nasasakupan nito, at sasagutin ng kalaban kapag naglulunsad ng pag-atake. Ito ay isang malakas na kakayahang umatake sa katawan at kaluluwa ng kalaban sa parehong oras. Mahirap bantayan. Sa sandaling ito, biglang bumigkas si Tang Wulan ng Dragon Chant, at ang Dragon Chant ay naging mas malinaw at mas nabalisa. Kasabay nito, ang asul na mga ilaw ng kuryente ay sumabog mula sa ibabaw ng kanyang katawan at naging isang layer ng asul na ginto. Ang halo ay nasa ibabaw ng katawan. Ang figure na itinapon ng Wolf Emperor ay halatang walang tigil sa hangin. Ang higit na kakaiba ay sa paglitaw ng kulog at kidlat, natural na naapektuhan ng isang bagay na hindi nakikita ng hari ng lobo na puno ng espiritu. Kumalat sa paligid. Parang natutunaw ang nyebe at yelo. Lumabas si Tang Wulan gamit ang kanyang kaliwang paa at inilabas ang kanyang kanang kamao. Patong-patong na ilaw ng kuryente ang pumulupot sa kanyang braso, at pagkatapos, nakasentro sa kanyang katawan, ang kulog at kidlat ay sumambulat na parang isang blowout. Ang bawat kulog ay parang sangkap, parang isang higanting sawa, na namumulaklak palabas. Sa sandaling hawakan ito ng mga sama ng loob na espiritong hindi nagmamadali ay agad silang nagsisigawan. Direkta itong nagiging itim na daloy ng hangin at naglalaho bilang abo. Boom 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 boom. Sa ilalim ng gulat na tingin ng mga manunood, halos agad na tinakpan ng nakakatakot na kulog ang buong venue. Tama, ang square competition platform na may gilid na haba na 100 metro ay agad na napuno ng kulog, at maging ang makapangyarihang protective shield ay pakiramdam na malapit na itong gumuho sa oras na ito, at ito ay naging ganap na asul-purple. Maging ito ay ang 100,000 taong Wolf King o Awuchang, sa sandaling ito, lahat sila ay nakalubog sa nakakatakot na mundo ng kulog at kidlat, at walang pag-iral ng kalahating figure. Parang kakaibang mundo ng kulog at kidlat. Maging ang siyam na iba pang mga platform ng kompetisyon sa paligid nito ay pinaliwanagan ng lahat ng mga kulog na ito sa oras na ito, na naging sanhi ng iba pang mga manlalaro sa kompetisyon na lumingon dito. OMG! Ano ang nangyari noon? Sa rostrum, si Chenggu Zhangting, na nakakita sa eksenang ito, ay hindi na mapakali. Pumikit siya at tumingin sa venue ng kompetisyon na may nakakapasong mga mata. Naging kahanga-hanga rin ang ekspresyon ng mukha niya.
Hindi niya mas malinaw na malaman ang lakas ng protective shield, gaano kalaki ang area ng isang 100 meter long square. Iyon ay isang buong 10,000 square meters, ngunit ang 10,000 square meters na ito ay ganap na natatakpan sa oras na ito, na walang mga puwang. Kanina pa, pakiramdam niya ay nanunood ng magandang palabas, ngunit sa sandaling ito ay may kung anong lamig na nagmumula sa likuran. Bagamat ang lalaking ito mula sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus ay mukhang mapagmataas, mukhang mayroon siyang kapital na ipagmalaki. Ito ay talagang isang malakas na lakas, hindi kapani-paniwalang malakas. Gaano karaming soul power ang natupok ng range type na pag-atake na ito? Hanggang saan ang abot ng kapangyarihan ng pag-atake nito? Mapipigilan kaya ito ng 100,000 Years Wolf King? Asul na Emperador Sun Luolei. Unti-unting huminto ang kulog, at sa wakas ay nakitang muli ang sitwasyon sa entablado. Naroon pa rin ang Wolf Emperor, at hindi siya naalis sa kulog. Nang ang malaking figure nito ay nagpakita ng kulog at kidlat, ang mga manunood at ang iba pang mga kalahok ay palaging naaliw, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanilang mga ekspresyon ay naging kahanga-hanga. Dahil sa oras na ito ang malaking Wolf Emperor ay gumagapang na sa lupa, sa halip na ang dating malakas na estado, mayroon pa ring isang tao na nakatayo sa likod ng Blue Emperor, ngunit hindi ito ang dating Ao Watchang, ito ay si Tang Wulan. Napapikit na si Ao Watchang sa ulo ng lobo, walang tigil ang pagkibot ng kanyang katawan, dahil nasusunog ang buong katawan niya, mahirap talagang makilala maliban kung naninigarilyo pa siya. Ang buong katawan ng malaking lobo na hari ay patuloy ding nanginginig, ang kanyang ulo ay nakabaon sa kanyang mga bisig, at isang pares ng mga kuko ng lobo ang tumakip sa ulo ng kanyang lobo. Ang hari ng lobo, na mukhang napakalakas noon, ngayon ay nagbigay sa mga tao ng isang hanggal at cute na pakiramdam. Ito talaga. Ang sulok ng bibig ng mga manunood ay hindi maiwasang mapakibot, at saglit na naging makulay ang ekspresyon ng lahat ng naruroon. Inilagay ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na parang walang nangyari. Naglalakad lang sa likod ng Wolf King, naglakad palabas ng competition stage. Sa pagtatapos ng laro, nanalo si Yulongyu. Sa larong ito, ang oras ng foreplay ay mas mahaba kaysa sa oras ng totoong laro. Ang summoning gate na mukhang napakalakas sa harap niya ay mukhang isang clown sa sandaling ito. Hindi mahalaga kung ano ang tumalon sa harap, ang huling resulta ay isang instant na pagpatay. Ang mga pagbabago dito ay talagang puno ng kabalintunaan. Sinulyapan ni Guyana si Chenggu Zhangting na nakakunot ang noo, sa tingin mo ba ay madali pa siyang pakitunguhan ngayon? Tila hindi siya katulad ng ikalawang paggising ng maliwanag na sagradong dragon, ngunit ibang sitwasyon, na naiintindihan ng kulog at kidlat. Ang malalim na kahulugan ng kulog. Ang kulog mismo ay ang konsentrasyon ng matuwid na enerhiya. Hindi katakataka na maaari nitong masira ang lobo, ngunit maaari nitong sirain ang kapangyarihan ng lobo. Sugpuin ang hari ng lobo na may iba't ibang kakayahan sa espiritu, na ginagawang imposibleng labanan, ang kapangyarihan ng kulog na ito ay hindi pangkaraniwan. Tumango si Chenggu Zhangting, hindi siya ang uri ng tao na may malaking ambisyon, lalo pang maliitin ang kanyang kalaban. Nakakabigla na ang dating lakas ni Yulongyu. Aayusin ko ang data para makita kung hanggang saan siya nag-break out. Pagkasabi nito, nagmamadaling umalis si Chenggu Zhangting. Tumingin muli si Guyana sa stadium, ngunit ang kanyang malalaking magagandang mata ay tila nawala ng focus sa sandaling ito. Habang naglalakad pabalik, naalala ni Tang Wulan ang nakaraang laro. Ang kabiguan ni Ao Watchang ay natural na mapapahamak. Sa lakas ni Tang Wulan, kahit isang ordinaryong Super Dao Luo ay maaaring hindi niya kalaban, lalo pa ang isang 8-ringed Spirit Master. Tulad ng para sa 100,000 taong hari ng lobo, 100,000 taong kaluluwang hayop ay makapangyarihan, ngunit ito ay depende sa kung anong uri ng kaluluwang hayop ito. Ang Wolf Sovereign ay medyo ordinaryo sa 100,000 Years Soul Beast, at ang nasasakupan nito ay direktang pinipigilan ng kulog ng Tang Wulan's Hell Treason Vine, at hindi nito kayang gamitin ang kapangyarihan nito. Higit pa rito, ang pag-awit ng dragon ni Tang Wulan ay hindi para pataasin ang kanyang momentum, kundi para palayain ang lakas ng dragon. Sa harap ng Golden Dragon King na si Long Wei, ang direktang pagsupil sa bloodline ay nagpababa sa Wolf Emperor ng ilang antas, at ang Blue Emperor Senador Luolei Prison ay naging maawen. Kung hindi, ang 100,000 taong gulang na higanting lobo na ito ay makakaranas din ng matinding pinsala. Bueno, pagkatapos makipaglaban sa Titan Great Ape at sa Sky Blue Cattle Python noong araw na iyon, tila nagkaroon ako ng mas malalim na pangunawa sa Thunder, at mas nagagamit ko pa ang kapangyarihan ng Thunder Hell Prison Vine. Siyempre, mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti, at iyon ay oras ng paggiling ng tubig. Inayos na ni Tang Wulan ang mga kakayahan na mayroon siya ngayon, ngunit higit sa lahat, patuloy siyang nagsasama. Sa kasaysayan ng paglilinang ni Tang Wulan, dumaan siya sa maraming proseso ng pagsasanib. At sa pagkakataong ito ang pagsasama ay bago. Ito ang pagbabagong naganap pagkatapos niyang makumplito ang Tian Forging at matanto ang malalim na kahulugan mula sa Tribulation of the Elements. Sa antas ng Tianduan, natuklasan ni Tang Wulan na ang kanyang pinanday ay hindi lamang metal, kundi pati na rin ang kanyang sarili.
At ang proseso ng forging ay isang proseso ng pag-alis ng pagkabulok at pagpapanatili ng kakanyahan, patuloy na pag-alis ng dumi, pagpapanatili ng sarili nitong kakanyahan at paglilinis nito. Gawing mas makapangyarihan ang iyong sarili. Ang mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu ay karaniwang nababagabag sa kakulangan ng mga kakayahan sa Espiritu, ngunit para kay Tang Wulan, ito ay kabaligtaran. Mayroon siyang Blue Silver Emperor at ang Golden Dragon King Bloodline, at nag-aral siya sa Chilong Daoluo Zuoshe. Golden Dragon siyam na mga estilo. Ang bilang ng mga kasanayang ito ay napakalaki. Higit pa rito, mayroon pa ring kaharian ngayon, kasama ang kanyang kaluluwa ay makapangyarihan, at mas marami siyang kakayahan sa kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, 12-12 ng mga kasanayan pa rin doon. Paano ganap na mailapat ang napakaraming kasanayan sa labanan? Magkano ang magagamit sa isang labanan? Kamakailan lamang, ganap na isinasaalang-alang ni Tang Wulan ang isyong ito. Matapos matutunan at unti-unting maunawaan ang dalawang mahusay na mahiwagang kasanayan na beyond 1,000 years at walang katiyakan na pagkagambala na iniwan sa kanya ng kanyang ama, lalo niyang napagtanto na kapag mas marami ang bilang ng mga kasanayan sa espiritu, mas malakas ang mga ito, ngunit dapat silang tunay na isinama sa mga batas ng langit at lupa. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pagtunog sa pagitan ng sarili at ng langit at lupa ay maaaring mamulaklak ang isang mas malakas na puwersa. Ang tinatawag na banal na paninirang puri ay talagang isang nilalang na kumokontrol sa isang tiyak na batas sa kosmiko. Or to put it conversely, kahit anong klaseng nilalang ito, basta't nakakabisado ito sa ilang mga batas ng universo, matatawag itong paninirang puri. Iba-iba ang pagkakaintindi ng bawat isa sa batas, tulad ni Tang Wulan na hindi maaaring pareho kay Tang San. Sa proseso ng Heaven Forging, malabo niyang naramdaman ang bahagyang pagbabago sa batas mula sa Tribulation of the Elements. Siya ngayon ay nagpapakintab sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapanday ng Tribulation of the Elements at ng Heaven Forging. Kapag nakumpleto na ang run-in na ito, magagawa na niyang umakyat ng isang hakbang pa at makapasok sa hanay ng Super Daoluo pagkatapos niyang gawin ito. Ang paligsahan sa martial arts na ito ay isang pagkakataon, hindi pa banggitin, sulit na rin na samantalahin ang pagkakataong ito upang maabot ang antas ng pagpapanday. Siyempre, ang saligan ay ang pangwakas na layunin ay maaaring makamit. Paano ka natalo? Ano ang naramdaman mo noong panahong iyon? Tumingin si Chenggu Zhangting kay Ao Chang na nakatayo sa harapan niya at nagtanong. Hanggang sa oras na ito, bahagyang kumikibot pa rin ang katawan ni Ao Chang. Matapos ang mga pagsisikap na pagalingin ang Panginoon ng kaluluwa, ang kanyang pinsala ay hindi masyadong malubha, ngunit ang kanyang katawan ay napakaparalisado. Huminto siya ng ilang hakbang at kinukulit ang buong katawan niya saglit, hintayin itong lumapit. Pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa paglalakad. Ako, hindi ko rin alam ng malinaw. Medyo paputol-putol ang boses ni Ao Chang. Noong oras na iyon, naramdaman ko na may kulog at kidlat sa paligid ko, at hindi ko namamalayan na gusto kong pakilyusan ang iba pang mga espiritong kakayahan. Gayunpaman, nalaman kong paralisado ang aking katawan. Nakakatakot. Sa oras na iyon, pinuprotektahan na ako ng Emperor Wolf, ngunit ang pag-iingat nito ay agad-agad. Napunit ng kulog. Pagkatapos ay ang aking buong katawan ay nagdilim, at kapag ang aking mga mata ay nagdilim, at ang aking mga mata ay nawalan ng malay, at ang aking mga mata ay nagdilim, at ang aking buong katawan ay naparalisa, at ang aking mga mata ay naparalisa, at ang aking mga mata ay naparalisa, at ang aking mga mata ay nagdilim. Sabi ni Ao Chang na may pilit ng ngiti. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Chenggu Zhangting, talagang gustong sampay ng isang salita ng pag-aaksaya, ngunit hindi mababa ang katayuan ni Ao Chang, nilabanan pa rin niya ito. Pagkatapos ay magpahinga ka muna, ang kalaban ay mula sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus, at hindi ka magkakamali kapag natalo ka. Saglit na nag-alinlangan si Ao Chang, at sinabing, ngunit tila may nararamdaman ako. Siya ay sumigaw sa oras na iyon, at ang Emperor Wolf ay nagpadala sa akin ng takot. Ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit ang Emperor Wolf ay hindi lubos na nagpakita ng kanyang lakas. Walang galit na sinabi ni Chenggu Zhangting, iyan ay pagsugpo sa linya ng dugo. Hindi mo ba alam ito? Ang mga dragon ay ipinanganak na may ganitong kakayahan. Bumulong si Ao Chang, ngunit tila napakalakas ng pagsupil na kahit ako ay naapektuhan. Well, magpahinga ka muna. I will analyze the data. Si Chenggu Zhangting ay medyo walang magawa para kay Ao Chang. Nauna niyang sinabi kay Guyana na si Ao Chang ay lumahok sa kompetisyong ito para lamang maasa ang sarili, hindi para makipaglaban para sa martial arts at mag-recruit ng mga kamag-anak. Sa katunayan, sa kanyang pakikilahok, paanong may makakalaban sa kanya sa Spirit Spreading Pagoda? Natural, lahat sila ay nakaayos para sa impermanence. Kaya lang mabilis na nabigo ang isang 8-ringed Spirit Master, at hindi niya ito tinulungan na maalis ang higit pang mga kalaban, at ang halaga ay malayong hindi sapat. Kakaiba na makukontento si Chenggu Zhangting sa kanya. Jade Dragon Moon. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chenggu Zhangting, at ang pangalan sa kanyang isipan ay naging mas kahanga-hanga. Ang dulong hilaga ng Daoluo Continent ay nagyayelo at nyebe.
Ang pinakahilagang bahagi ng kontinente ng Daoluo ay isang napakalamig na lugar, kung saan walang damo, at ilang espesyal na espiritong hayop lamang ang makaliligtas dito. Ngunit dahil sa alamat, ang mga Soul Beast dito ay may isang bagay na partikular na kapakipakinabang sa Soul Master, at ang dating tagapagtatag ng Spirit Spreading Pagoda ay minsang nagkaroon ng malaking ani dito. Sa makatuwid, ang Federation ay minsang nagsagawa ng pagsalakay sa mga kaluluwang hayop sa dulong hilaga. Dahil dito, dumanas ng matinding dagok ang malalakas na Ice at Snow Spirit Beast dito. Maraming malalakas na lalaki ang bumagsak. Siyempre, sa oras na yun ang pinakamalaking benepisyo ay ang Spirit Spreading Pagoda pa rin. Sa operasyong iyon, nakuha at pinatay ang isang malaking bilang ng mga Ice at Snow Spirit Beast, at nakinabang dito. Ngunit sa sandaling ito, sa yelo at nyebe, mayroong isang grupo ng mga itim na figura. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit at malalaking itim na balabal sa kanilang mga ulo upang makayanan ang matinding lamig. Narito ang isang lambak, at ang nakapalibot na mga bundok ay natatakpan ng yelo at nyebe, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang texture. Sa nagyayelong mundong ito, bahagyang nanginginig ang lahat sa paligid. Ang dahilan ng panginginig ay nagmula sa mga taong ito na nakaitim. Mayroong maraming mga tao sa itim, higit sa 300. Lahat sila ay maayos na nag-aayos ng kung ano sa lupa. Sa nagyayelong mundong ito, maraming hindi kilalang mga bagay ang inayos nila dito, ngunit makikita lamang ang mga ito paminsan-minsan, at ilang kakaibang sinag ng liwanag ang lilito sa ibabaw ng mga bagay na ito. Ang ayos sa buong lambak ay siksikan, at halatang matagal na silang abala dito. Sa hindi naa-access na lugar na ito, kahit na ang mga federal na satellite ay hindi maingat na susubaybayan ito. At sa mga taluktok ng bundok ng nakapalibot na mga lambak, may mga nakaambang na hanay na sumasangga sa mga gabay ng kaluluwa. Kahit nabigyang pansin ng satellite ang lugar na ito, isang piraso lang ng yelo at nyebe ang makikita. Kumusta ang pag-unlad? Isang paos at hindi kaaya-ayang boses ang narinig. 60% ay natapos na. Lahat ay naaayon sa orihinal na plano. Magalang na sabi ng isang lalaking nakaitim sa kuweba kung saan nanggaling ang paos na tunog. Mabuti. Tuloy. Ang lalaking iyon mula sa Chenggu Zangting ay gumawa ng isang magandang bagay, at ngayon ang lahat ng kanyang mga mata ay dapat maakit sa kanyang Shit-to-Heart Martial Arts Contest. Kwak, kwak, kwak. Sa unang araw ng playoffs, sarap silang pinanood ng mga manunood, ngunit tumagal ng 5 araw para sa unang round, at pagkatapos, bumaba ang init. Ang ilan sa mga pinag-uusapan tungkol sa mga laro ay kinabibilangan ng Yuanan Yahui at Tang Wulan. Ngayon si Tang Wulan ay nakalista bilang ang huling sikat na kandidato na maaaring makapasok sa nangungunang 10, at hinahangad ng marami. Bagamat napakayabang niya sa laro, pinatunayan din niya sa kanyang lakas na siya talaga ang mayabang na kapital. Sa oras na ito, si Tang Wulan ay pawis na parang ulan. Boom! Natapos ang huling suntok, at nagsimulang magtagpo ang liwanag ng iba't ibang elemento sa hangin, at oras na para dumating ang kalamidad ng mga elemento. Lemunin ng lupa. Tumayo si Kilo Tulip sa tabi ni Tang Wulan, tinutulungan siyang mapanatili ang epekto ng paglamon sa mundo. Ang makulay na halo ay umikot at nagbago sa hangin. Kapag dumating ang kulog at kulog, si Tang Wulan ang magkukusa na makilahok. Makilahok. Sa pamamagitan ng mga araw na ito ng pagsasanay, naiintindihan na niya ngayon ang tibay ng mga metal ng higit at mas malinaw. At dahil nagawa niyang makuha ang mga elemental na kalamidad na ito sa pamamagitan ng dumadagandong na puno ng impyerno, sa ilalim ng kanyang tumpak na kontrol, ang rate ng tagumpay ng Tianduan ay napakataas. Si Zhenhua ay nakatayo sa hindi kalayuan, paminsan-minsan ay bahagyang umuubo habang ang kanyang kamay ay nagkatikip sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay laging puno ng paghanga. Ang talento ba ni Tang Wulan sa pagpapanday ay higit pa sa kanya? Hindi yun inisip ni Zhenhua. Sa katunayan, hindi niya nakumbinsi ang sinuman sa mga tuntunin ng pagpapanday ng talento. Maging ang mga naunang ninuno. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang antas ng Heavenly Forging, hindi lang ito tungkol sa pag-forging ng mga talento. Ang iyong sariling mga kakayahan ay magkakaroon din ng napakahalagang papel. Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ng Tianduan ni Tang Wulan ay malamang na higit sa 35%, ngunit magkakaroon pa rin ng higit pang mga pagkabigo. Ito ay dahil marami pa ring hindi katiyakan sa proseso ng Tianduan. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay ng Tian Forging ng Zhenhua ay 20% lamang. Hindi ito nangangahulugan na nalampasan na ni Tang Wulan ang Zhenhua. In terms of skills and experience, malayo pa rin siya. Ito ay dahil kailangan niyang higaitan ang Zhenhua sa pagharap sa tribulation of the elements. Kaya pala may ganitong sitwasyon. Sa madaling salita, kung ang Zhenhua ay lumalamon sa langit at lupa, at dumadagandong na puno ng impyerno, kung gayon ang antas ng tagumpay ng Tianduan ay maaaring lumampas sa 60% o mas mataas pa. Sa kasamaang palad, hindi niya ginawa. Mas naiintindihan na ngayon ni Zhenhua ang isang katotohanan, kahit na gusto niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa panday, kailangan din ng paglilinang.
Tanging isang tunay na makapangyarihang Soul Master ang maaaring maging isang tunay na makapangyarihang Master Craftsman. Kung ito ay isang solong metal skyforging lamang, si Tangwulan ay walang problema ngayon, ngunit pagkatapos subukan ang alloy skyforging, ang kanyang rate ng pagkabigo ay nagsimulang tumaas. Ang pinakamahalagang dahilan ng paghanga ni Zhenhua ay ang pag-unlad ng batang ito araw-araw. Sa tuwing Tianduan, bibigyan niya si Zhenhua ng pakiramdam ng pagbabago. Bilang isang master craftsman, siya ay lubos na malinaw at masigasig sa mga pagbabago sa husay ng mga bagay sa paligid niya. Naniniwala siya na hindi siya magkakamali. Hindi lang naabot ni Tangwulan ang Heavenly Forging level, ngunit natagpuan din niya ang pinakakailangan niya sa level na ito. Para sa kanya, si Tianduan ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang sa ngayon. Hindi niya naalala ang dating appointment kay Zhenhua, at kahit pabit-iwan siya ni Zhenhua, nag-aatubili siyang umalis ngayon. Walang sino man ang mag-abala sa pananatili dito, at mayroon siyang pinakamahusay na mga pasilidad upang gawin siyang perpekto. Pagkatapos ng Tianduan, bumubuti ang base cultivation ng lakas ng Tangwulan, at umuunlad din ang Tianduan. Boom! Ang huling elemento ng kalamidad ay nahulog. Lumapit si Tangwulan. Kahit na ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay sumipsap ng bahagi nito, siya ay pinasabog ng elemental na kalamidad at umusok sa buong katawan. Sa kabutihang palad, kinuha ng malakas na pangangatawan ng Golden Dragon King ang dagdag na bahagi. Umatras man siya ng may ubo, sa wakas ay nakayanan niya ito. Ito ay isang awa na ang espiritualidad sa halwang metal ay hindi pa na-sublimate ng malinaw. Bumantong hininga si Tangwulan at muling nabigo. Ang halwang ito ay maaari lamang ituring bilang isang quasi-skyforging, at hindi pa talaga ito umabot sa antas ng skyforging. Kung mas mataas ang kalidad ng metal mismo, mas malaki ang lakas ng tribulation of the elements. Ang Thunderhell Prison Vine ay may hindi mapaglabanan na pagnanais para sa kulog ng elemental tribulation, ngunit dahil hindi nito alam ang mga katangian ng pagpipigil, si Tangwulan ay hindi nang ahas na hayaan itong sumipsip ng sobra, upang maiwasan ang panganib ng pagsabog. Ngayon lang ako makakarating dito, at ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay karaniwang puspos. Ipinatawag ni Tangwulan ang kanyang huling kaluluwa at pinagmasdan ito. Ang bughaw lilang ng dumadagandong na mga baging ay mas malalim kaysa dati, at ang mas kakaiba ay ngayon sa bawat baging ay may malabong makulay na halo na nagbabadya, bagamat isang malapitan lamang ang makikita, ngunit ang aura nito ay hindi katulad ng orihinal. Ito ay ganap na naiiba ng bawiin ito ni Tangwulan. Ang elementong kapigatian na kinatatakutan ng hindi mabilang na mga santo tulad ng isang tigre, sa mga mata ni Tangwulan, ay isang out and out na magandang bagay. Ang bagay na ito ay hindi lamang maaaring magsulong ng metal sa antas ng Diyos, ngunit makakatulong din sa kanya na pinuhin ang dumadagandong na puno ng kulungan, at kahit na pinuhin ang kanyang sarili. Matapos makumplito ang likas na tantric practice ng ontology sect, naisip ni Tangwulan na dito magtatapos ang kanyang physical fitness. Ngunit pagkatapos ng tribulation of the elements, ang sarili niyang katawan ay patuloy na pinapanday na parabang pinik sa langit. Ito ay walang alinlangan na isang bagong paraan upang mapabuti ang iyong physical na fitness. Matapos itong maharap sa wakas, paanong hindi masasabik si Tangwulan? Siyempre, ito ay kailangang magbayad ng walang maliit na presyo, at dapat siyang magpatuloy ng may pag-iingat. Upang maiwasan ang sakuna ng mga elemento, hinawakan ang selyo ng Golden Dragon King. Ngunit sa mga araw na ito, sa karagdagang pagpapabuti ng pisikal na fitness, malinaw na naramdaman ni Tangwulan na ang selyo sa likod ng Golden Dragon King ay walang ibig sabihin na lumuwag. At malabo rin niyang naramdaman na kahit papaano ang susunod na antas ng selyo ay hindi masyadong nagbabanta sa kanya. Sa susunod na 10 araw, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa Blacksmiths Association upang magsanay ng pagsasanay sa kalangitan, nagmumuni-muni kapag ang dumadagandong na mga baging at katawan ay hindi nakayanan. Bihirang umalis sa bubong. Natural, lumahok din siya sa mga sumunod na knockout round sa panahon. Marahil dahil sa malas noong lumahok sa kompetisyon noon, sa pagkakataong ito ay napakabuti ng swerte ni Tangwulan, at ang pinakamalakas na taong nakatagpo niya ay naging impermanent. Bagamat nakatagpo rin siya ng isang 8 singsing na kaluluwang si Daoluo sa likod, ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng Summoning Gate, at madali niyang nalampasan ang antas. 4 na panalo at 4 na panalo ang pumasok sa susunod na round robin. At iba't ibang advertisement para sa round robin ang naitype. May mga seeded player pa nga sa bawat grupo na hinuhulaan. 100 tao na lang ang natitira, at ang bilang na ito ay medyo nakokontrol. Inanunsyo ng Spirit Pagoda na para mapaganda ang venue, kukuha ito ng 3 araw na pahinga. Pagkaraan ng 3 araw, opisyal na nagsimula ang round robin tournament. Mukhang hindi naman kasing bangis ang round robin sa knockout round, at matatalo ka kapag hindi ka natalo. Pero kung tutusin, kailangan din ang round robin sa bawat laro. Kung hindi, kung mabaigo ka, ang mga puntos ay maaaring mahuli, at hindi ito madaling mahabol sa ibang pagkakataon. Ang una lang sa grupo ang makakakuha ng 10 huling napiling lugar. Ang pagguhit ng grupo ay nagiging lubhang mahalaga sa oras na ito. Ang seremonya ng draw ay nangangailangan na ang nangungunang 100 manlalaro ay dapat lumahok.
Nang dumating si Tang Wulan sa Mingdu Stadium, mukhang medyo pagod siya, mukhang gising siya, at may sakit na nakatayo sa likod. Pagpunas ng aking mga mata, nakakita ako ng maraming pamilyar na figure, kabilang si Chenggu Zhangting at ang isang iyon, si Lan Fozzy. Sa pagsasalita tungkol kay Lan Fozzy, pagkatapos ng paghihiwalay noong araw na iyon, binigyang pansin lamang ni Tang Wulan ang kanyang kompetisyon, at ang babaeng ito ay talagang sumasali sa kompetisyon. Hindi siya nagkusa na hanapin si Tang Wulan, na parang hindi pa magkakilala ang dalawa. Ngunit nag-iwan pa rin siya ng malalim na impresyon kay Tang Wulan, na humiling kay Tang Wulan na i-detoxify siya. Nasa top 100 din siya. Masasabi bang gusto niya talagang manalo ng top 10 spot sa huli? Marahil ay naramdaman niya ang titig ni Tang Wulan. Si Lan Fozzy, na nakatayo sa harapan, ay tumalikod at humarap sa isa't isa. Biglang naging mabangis ang mga tingin ni Lan Fozzy, at binigyan niya ito ng matalim na tingin bago tumalikod. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting kawalan, ngunit walang silbi na banta siya sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng pagbabago, naging iba na naman ang buong Mingdu Stadium. Mayroon na lamang isang platform ng kompetisyon na natitira sa buong venue. Ang nakaraang 10 platform ng kompetisyon ay parisukat, ngunit ngayon ang platform ng kompetisyon na ito ay naging isang bilog na may diameter na 300 metro at isang lugar na maraming beses na mas malaki kaysa sa mga nauna. Sa kabilang panig ng stadium sa tapat ng rostrum, isang malaking screen na may taas na 50 metro ang itinayo. Napaka-engrandi pa rin ang seremonya ng lottery ngayon, ngunit hindi ito bukas sa publiko. Sa makatuwid, walang sinuman sa madla, ngunit ito ay nai-broadcast sa mga madla mula sa buong mainland sa pamamagitan ng isang live na broadcast. Upang matiyak ang pagiging patas, ang mga tao mula sa Temple of War ay inanyayahan na pangasiwaan ang seremonya ng lottery ng Spirit Spreading Pagoda. Ang bawat manlalaro ay may sariling bagong numero, na dati nang natanggap bago pumasok sa arena. Sa oras na ito, sa ilalim ng malaking screen, isang machine selection machine ang inilagay, at ang mga tao sa Temple of War ay sinisiyasat ito. Mayroong isang malaking takip ng salamin sa itaas ng makina, kung saan inilalagay ang 100 maliliit na bola, na bawat isa ay may numero na katumbas ng kamay ng manlalaro. Ang seremonya ngayon ay random na pipiliin ng isang makina. Ang mga tinatawag na seed player ay hindi opisyal na inihalal, at sila ang pinakasikat sa mga tao. Sa makatuwid, sa susunod na proseso ng pagguhit, hindi ibinukod na ang malakas ay iguguhit ng magkasama. Dahil dito, ang seremonya ng lottery na ito ay nakakuha ng higit na pansin. Talagang pumasok sa nangungunang 10, ngunit maaaring walang pagkakataon na makaharap ito, dahil ang karapatang pumili sa oras na iyon ay nasa Silver Dragon Princess na si Guyana. Ang round robin ang pinakamahalaga. Walang gustong makatagpo ng malakas na kalaban, dahil may 10 lugar, hindi sa grupo, ibig sabihin hindi sila magkikita, at may posibilidad na makapasok sa top 10. Bahagyang pumikit ang mga mata ni Tang Wulan, inayos ang kanyang paghinga. Ang kanyang may sakit na hitsura ngayon ay talagang hindi isang pagkukunwari. Masama talaga ang kalusugan niya ngayon. Kahapon may problema sa tiyanduan. Nang subukan niya, biglang sumiklab ang Tribulation of the Elements, dahilan para sumabog ang piraso ng metal na nasa langit. Ang tibay ng dumadagandong na Yan Prison Vine ay umabot na sa limitasyon nito. Upang maprotektahan ang dumadagandong na Yan Prison Vine, si Tang Wulan mismo ay dumanas ng napakaraming elemental na kalamidad, at ang kanyang pisikal na fitness ay naapektuhan din. Sa kabutihang palad, nailigtas ang dumadagandong na Yan Prison Vine, at tinutunaw nito ang elemental na kalamidad. Ayon sa damdamin ni Tang Wulan tungkol sa kanyang pisikal na kondisyon, hindi bababa sa 3 araw, hindi na siya makapag-ehersisyo. Eto na, masyado na siyang mahigpit na nagsasanay sa panahong ito. Siya ay nag-ehersisyo sa langit araw-araw, kahit na higit sa 1 beses. Ang mga pagbibinyag na naging sanhi ng pagtitiis ng katawan sa Tribulation of the Elements ay masyadong madalas, at ang pisikal na fitness ng kanyang natural na anak ay medyo hindi na makayanan. Sinabihan siya ni Zhenhua na magdahan-dahan, at hindi na niya ito magagawa. Masarap samantalahin ang oras na ito para lumahok sa laro. Hikab. Humikab si Tang Wulan, nakaramdam ng pagod nang maisipan niyang magpahinga. Kumusta, mga batang talento, ako ang silangang hangin ng mga kapanahunan. Sa sandaling ito, tumunog ang malakas na boses ng Master Transmission Master, na umaakit sa atensyon ng lahat. Tiyak na hindi lalabas si Chenggu Dongfeng sa harap ng malaking screen, ngunit sa podium, ipinapakita ng malaking screen ang kanyang hitsura. Ang Silver Dragon Princess na si Guyana ay nakatayo sa tabi niya. Ngayon, si Guyana ay nakasuot ng itim na damit, na naghubad sa kanyang mahabang pilak na buhok, na napakalinaw at napakagalaw. Una sa lahat, gusto kong batiin kayo sa pagpasok sa Top 100 sa ngalan ng Spiritual Spreading Pagoda. Ang pagpunta dito ay ganap na napatunayan ang inyong lakas. Lahat kayo ay namumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon ng Federation. Kasabay nito, ang Spiritual Spreading Pagoda na dati ay nagsabing gagantimpalaan kayo. The martial arts you will. Natapos ko na ang lahat. Ang susunod na gagawin ay ang seremonya ng lottery.
Para sa kapakanan ng pagiging patas, inimbitahan namin ang Deputy Master ng Temple of War na personal na pangasiwaan ang buong proseso upang matiyak ang patas at hustisya sa buong proseso. Umaasa din ako na maaari kang tumayo sa susunod na round robin. Sa huli, maging isa sa mga pagpipilian ni Nier. Opisyal na magsisimula ang round robin bukas. Hindi ako magiging kalokohan. Naniniwala akong pagod kapag katapos sumali sa napakaraming araw ng laro. Pagkatapos ng draw, mag-adjust sa lalong madaling panahon. Kilalanin ang mga kalaban sa likod sa pinakamahusay na kondisyon. Nar, pumunta ka dito. Ipahayag ito. Tumango si Guyana at mahinang nagsabi, magsisimula na ang draw. Tahimik at matamis ang boses niya, at hindi namamali na naaakit ang mga tao dito. Tumitig si Tang Wulan sa malaking screen, nang makita si Guyana, natural na naging stagnant ang kanyang mga mata. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at si Tang Wulan ay nagpakita ng malakas na halo sa kanyang mukha. Isara ang iyong mga kamay sa harap ng iyong dibdib, at sa tuwing nagbabago ang liwanag sa iyong mga mata, magkakaroon ng kaunting pagbabago sa hangin. Guyu, naghihintay sa akin. Kasunod ng pagsisimula ng Guyana, ang instrumento sa harap ng screen ay nagsimula ring mag-activate, at daan-daang maliliit na bola sa loob ang marahas na tumalon. At sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nahulog sa himpapawid, na umaaligid sa itaas ng instrumento. Nasa likod lang siya ng mga kamay niya at parang walang ginawa. Gayunpaman, ang lahat ng matataas na espiritong master na naruroon sa eksena ay hindi mahina sa paglilinang, at natural nilang maramdaman na sa ilalim ng aura ng taong ito, ang makinang iyon ay hindi makikialam ng anumang interbensyon ng tao. Ang Deputy Head ng Temple of War God, ang Senior God of War, si Yut Ian Daoluo Guanyo. Ito ay isang ganap na veterano sa Temple of War, isang karakter ng parehong henerasyon bilang Hanhai Daoluo, at isa ring powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo, ngunit siya ay bahagyang mas mababa sa Hanhai Daoluo Chenzinji sa kaharian. Si Guanyu ay medyo low-key din sa Temple of War God, at walang pagkakakilanlang militar tulad ng Hanhai Daoluo. Siya ay isang purong Diyos ng digmaan, at bihirang lumitaw maliban sa mga panloob na gawain ng Templo ng Digmaan. Lalo na nitong mga nakaraang dekada, bihira akong pumunta sa harapan ng entablado, ngunit sa pagkakataong ito ay inanyayahan ako ng spiritual pagoda, at hindi ko alam kung anong presyo ang binayaran ng spiritual pagoda. Bahagyang pumikit ang mga mata ni Yut Ian Daoluo, lumulutang doon, na parang natutulog, ngunit hanggat ito ay isang taong nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, hindi niya sinasadyang masindak, isa itong extreme Daoluo. Kahit na ang bilang ng limit Daoluo sa ngayon ay nalampasan na ng mga sinaunang panahon, ang buong federasyon na maaaring umabot sa antas na ito ay nasa 10-10 digit lamang. Walang nakatayo sa tuktok ng mundong ito. Ang templo ng Diyos ng Digmaan ay umasa sa pagsugpo kina Hanhai Daoluo at Yut Ian Daoluo, at ito ang pinakamakapangyarihang puwersa ng federation. Kaya lang medyo asul at dilaw ang nakababatang henerasyon ng God of War Temple, at walang limit Daoluo hanggang ngayon. Kapag naabot na ang dalawang haba ng buhay, malaki ang posibilidad na mawalan ng gamit. Sa makatuwid, ang Federation ay namuhunan ng higit pa sa Templo ng Digmaan sa mga nakaraang taon, at hindi ito mag-atubiling mag-recruit ng mga talento sa lahat ng mga gastos. Isa-isang tumalbog ang maliliit na bola, papunta sa mga glass tube. Lahat ng 10 glass tubes, bawat isa ay may 10 maliliit na bola na sa wakas ay nakapasok na, ibig sabihin ay kumpleto na ang lottery. Tumango si Guanyu sa direksyon ng rostrum, na nagpapahiwatig na walang problema sa pag-drawing. Siyempre, walang magtatanong sa pagiging patas nitong Yut Ian Daoluo, anumang extreme Daoluo ay may sariling dignidad at hindi maaaring labagin. Walang sino man ang mag-iisip na ang extreme Daoluo na ito ay labag sa kanyang mga prinsipyo sa mga maliliit na bagay. Ang resulta ng draw ay inihayag sa ibaba. Una ay ang unang grupo. Sa ika-17, Panxingzhou, sa ika-23. Isa-isang binibigkas ang pangalan, at agad na natuwa ang taong sinabi sa pangalan. Hindi mahalaga kung aling grupo ka, ngunit kung sino ka sa grupo ay mahalaga. No. 66, Yulungyo. Nang basahin niya ang ika-6 na tao sa ikatlong grupo, sa wakas ay narinig ni Tang Wulan ang kanyang pangalan. Sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay napakalma, at walang pagbabago. Si Lan Fuzzy ay lumitaw na sa pangalawang grupo, at ang kalaban na ayaw niyang harapin ay hindi kasama niya sa parehong grupo. Sa ika-88, Chenggu Zhangting. Ang pangalan na sumunod na binasa ay nagbigay sa mga tao ng bahagyang pagkagulat. Ang lahat ng mga kalahok na naruroon ay napalingon kay Tang Wulan, na nakatayo sa likuran, at Chenggu Zhangting, na nakatayo sa harapan. Nagkasalubong silang dalawa ng hindi inaasahan. Walang alinlangan na silang lahat ang malalaking paborito sa pagkakataong ito, at lahat sila ay itinuturing na may lakas na makapasok sa nangungunang 10. Ngunit lahat sila ay nasa ikatlong pangkat sa oras na ito, na walang alinlangan na nangangahulugang isang tao lamang ang maaaring makapasok sa nangungunang 10. Ito ay hindi pa rin isinasaalang-alang na may iba pang malalakas na manlalaro sa grupong ito. Lumingon si Chenggu Zhangting at tumingin kay Tang Wulan sa likod na may nakakapasong mga mata.
Si Tang Wulan ay mahinahon at mahinahon, nakakunot lamang ang kanyang mga labi at nagpakita ng mapanuksong tingin, na ganap na naaayon sa kanyang ipinagmamalaki na pagkakakilanlan bilang Young Master ng Blue Electric Tyrannosaurus Rex. Isang araw ang nakalipas. Kuya Guan, I have no choice but to ask you to help me with this little favor, my apo. Proud ako at gusto kong hamanin ang malakas. Maraming nagsasabi na napakalakas ni Yulongyo, lalo na si Nier. Gusto niyang mapili ni Nair matapos siyang talunin ng walang pagsisisi. This is a strong showdown. It is not a help for Zhang Ting, it is just training. Dongfeng, bagamat hindi ito gaanong nakakatulong kay Zhang Ting, lumalabag ito sa mga patakaran. Medyo napapahiya mo ako. Kung gayon, hindi mo ako dapat imbitahin. Sa pagtingin sa Chenggu Dongfeng sa harap niya, medyo napahiya si Guanyo. Sabi, napangiti si Chenggu Dongfeng, brother, lahat ay flexible. Hindi madali para sa magkapatid na buksan ang bibig na ito. Saglit na nag-alinlangan si Guanyu, tumango, at sinabing, okay lang. Pero kailangan mong aktibong lumabag sa mga patakaran. Kung may mali, hindi ako mananagot. Syempre. Salamat, Kuya Guan. Ang Young Master ng Blue Lightning Tyrannosaurus family at ang Spirit Spreading Pagoda Spirit Spreader na si Chenggu Zhangting na dalawang pinamagatang Daoluo ay magkikita sa group stage. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang balitang ito. Sa oras na ito, marami ng manunood na nanood ng live na broadcast ang bumulalas. Syempre, ang karamihan sa mga manunood ay nasa uri ng mentalidad na hindi natatakot sa malalaking bagay. Ang malakas na showdown ay ang pinakakapanabik. Maraming title Daoluo sa nangungunang 100, ngunit sila mismo ang title Daoluo, at bata pa sila at maganda, hindi marami. Walang alinlangan, sina Yulongyo at Chenggu Zhangting ay kabilang sa kategoryang ito. At ang kategoryang ito ay walang alinlangan na ang pinakamalamang na sa wakas ay mapili ng Silver Dragon Princess na si Guyana, paanong hindi ito kapansin-pansin. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang baba sa direksyon ni Chenggu Zhangting, si Chenggu Zhangting ay ngumiti lang ng mahina, maganda ang hitsura niya, na may napakapinong lasa. Bagamat nag-makeup si Tang Wulan, hindi rin masama ang imahe ni Yulongyo. Ang magkabilang panig ay mapagmataas at matikas, ang bawat isa ay tila mahusay na manalo. May kaunting pinpoint sa lasa ng wheat ons. Nakatingin din si Lan Fuzzy sa direksyon ni Tang Wulan sa oras na ito, na wala ang kaninang galit sa kanyang mga mata, na palitan ng medyo kakaibang tingin. Ang pagkakasunod-sunod ng lottery ay patuloy na inihayag, at ang ilang malalakas na manlalaro ay pinagsama-sama rin sa isang grupo, at mayroon ding ilang mga bagay na kapansin-pansin, ngunit ang pares tulad ni Tang Wulan at Chenggu Zhangting ay wala na. Ang pangkalahatang impormasyon ng unang 100 tao ay nag-flash sa isip ni Tang Wulan. Kabilang sa nangungunang 100 contestant na lumahok sa Martial Arts Recruitment Conference, mayroong humigit kumulang 23 na may titulong Daoluo Level Spirit Masters, at 56 sa Contra Level Spirit Masters, at ang natitirang 7. Ring Soul Saint. Ang Contra ang naging pinakamaraming cultivated sa top 100. Walang duda na ang mga Soul Saint na makapasok sa top 100 ay lahat ay mapalad. Hindi sila nakatagpo ng sapat na malakas na kalaban sa nakaraang kompetisyon. Matapos makapasok sa top 100, sa group stage, mas parang nag-aaral sila ng prinsipe. Sa grupo kung saan kabilang sina Tang Wulan at Chenggu Zhangting, mayroong 4 na title Daoluo. Bilang karagdagan sa kanilang dalawa, mayroong 2 mas matandang title Daoluo. Siguradong nasa grupo sila ng kamatayan. Mula sa puntong ito, mas nararamdaman ng mga tao ang katarungan ng Spirit Spreading Pagoda. Gusto kong itanong, ang Spirit Spreading Pagoda ay ang pinaka-promising, at si Chenggu Zhangting, na apo rin ng Pagoda Master, ay na-assign sa naturang grupo. Sino pa kaya? Ano ang pinagsasabi mo? Imposibleng mabili ng Spirit Pagoda ang isang rookie na tulad ni Tang Wulan na nagmula sa Blue Electric Tyrannosaurus family. Higit pa rito, may 2 pang title Daoluo. Kung si Chenggu Zhangting ay mamumukod-tangi pa rin sa ilalim ng gayong mga kalagayan, sapat na upang ipakita ang kanyang sariling malakas na lakas. Nabasa na ang resulta ng lottery. Bukas na magsisimula ang round robin, at may isang round araw-araw. Bawat grupo ay magkakaroon ng 5 laro sa bawat round, at may 2 group match araw-araw. Lahat sila ay gaganapin sa lugar na ito. Sumimangot si Tang Wulan. Medyo mahaba talaga ang oras para sa laban na ito. Mayroong 10 grupo sa kabuuan at 2 pangkat na laban araw-araw. Sa madaling salita, maaaring makumplito ang isang round sa loob ng 5 araw. Ito ang katapusan ng laban, ibig sabihin, kailangan ng hindi bababa sa 9 na round, iyon ay 45 araw upang mapagpasyahan ang huling nangungunang 10. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong katagal na format. Walang alinlangang sinusubukan ng Spirituan Pagoda na akitin ang atensyon ng mas maraming tao gamit ang mahabang sistema ng larong ito, at kasabay nito, ito rin ay para i-advertise ang kanyang 10,000 Beasts platform. Kahit na si Tang Wulan ay kailangang aminin na ang 10,000 Beast platform ay talagang napakakaakit-akit, at maaari nitong mapabuti ang paglilinang ng mga kaluluwa. Ang ganitong uri ng kakayahan ay hindi makakamit kahit na sa Spirit Ascent platform. Bumalik kayo at magpahinga. Ang unang round ng round robin bukas ay ang mga kalahok ng una at ikalawang grupo.
Maghanda kayo. 10 laro sa isang araw, ngunit dahil ang lakas ng Soul Master ay mas malakas, ang mga laro ay walang alinlangan na magiging mas kapanapanabik. 45 araw, ang mga tiket para sa Mingdu Stadium lamang ay maaaring magbenta ng maraming pera. At ayon sa kasalukuyang sistema ng kompetisyon, halos araw-araw ay magkakaroon ng mga focus battle. Hanggat nag-aayos ka ng ilang duel sa pagitan ng title Dauluo araw-araw kapag inaayos mo ito. Sa bagay na ito, hindi kailanman magiging masama ang pagkalkula ng Spirit Pagoda. 100 Soul Master na malapit nang maging kalaban ang lumabas ng stage at lumabas. Si Tang Wulan ay naglalakad palabas. Bigla, na may paggalaw sa kanyang puso, ang kanyang hindi malay na mga balikat ay lumubog, at siya ay kumislap ng kalahating hakbang sa gilid. Humph! Isang malamig na ungol ang tumunog, at bumagsak ang kanyang mga balikat, ngunit nasalo pa rin siya. Tila may atraksyon sa kamay na iyon, at hindi mahawakan ni Tang Wulan si Tang Wulan, ngunit sinundan niya ito. Anong problema? Lumingon si Tang Wulan nang walang magawa. Hindi mo kailangang tingnan ito. Mula sa pananaw ng paghinga, hindi mahirap alamin kung sino ang darating sa kanyang espiritual na paglilinang. Malamig na tiningnan siya ni Lan Fuzzy, dapat magpasalamat ka na hindi ka kasama sa grupo ko, kung hindi, hindi ka kilala ng nanay mo na binugbog ko. Nang marinig niyang binanggit niya ang kanyang ina, nagdilim ang mukha ni Tang Wulan, at sumilay ang lamig sa kanyang mga mata, bitawan mo ang iyong kamay kapag walang mali. Kung banta lang ito, mas mabuting hanapin mo ang iyong kalaban sa iyong grupo. Saglit na natigilan si Lan Fuzzy, ang kanyang espiritual na paglilinang ay umabot sa antas ng espiritual na kaharian, at natural niyang naramdaman ang mga emosyonal na pagbabago ni Tang Wulan sa sandaling iyon. Binitawan ang kanyang kamay at malamig na sinabi, sigurado ka bang matatalo ang taong iyon? Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, syempre meron, tulad ng tiwala kung matatalo ka. Napabuntong hininga si Lan Fuzzy, walang silbi ang magsalita ng malalaking salita, may kakayahan tayong humanap ng lugar na makakalaban. Hindi interesado. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Tang Wulan at umalis, patungo sa labas. Ikaw. Galit na galit si Lan Fuzzy, at hamarang sa kanyang daraanan sa sandaling lumingon siya sa paligid. Sumimangot si Tang Wulan, tumagilid ang ulo at tumingin sa kanya at sinabing, ano? Nagpaplano ka bang pasalamatan ako bilang isang tagapagligtas? Halika, paano ka magpapasalamat? Nangako ka sa akin. O ano? Utot ka. Tila naalala ni Lan Fuzzy ang kahihiyan noong araw na iyon, at sa galit, tinapik niya ang dibdib ni Tang Wulan sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay. Ang daloy ng hangin sa paligid ay naging malapot sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na parang nahulog siya sa kailaliman ng dagat, at ang kanyang buong katawan ay pansamantalang natigil. Ang mas nakakatakot ay ang palad ni Lan Fuzzy ay bumaril, na parang ibinubukod ang lahat mula sa labas ng mundo, ang lahat sa paligid ay naging vacuum, hindi makahinga, at hindi makaramdam ng anumang elemento ng tubig. May iba pang elemental na elemento sa labas, at mararamdaman mo lang talaga ang nakakatakot na hangin na direktang tumatama sa kanyang dibdib bilang epekto. Ang palad na ito ay hindi lamang isang puyo ng tubig, ngunit mayroon ding isang kaleidoscopic na pakiramdam. Kung ang vortex sa labas ng katawan ay umiikot sa isang positibong direksyon, kung gayon ang palad na ito ay isang reverse rotation. Napapisil siya sa pulbos na pakiramdam. Gaya ng kasabihan, alam ng eksperto kung mayroon siya nito, ngunit binago ng simpleng palad na ito ang ekspresyon ni Tang Wulan. Noon pa man ay alam na niyang napakalakas ni Lan Fuzzy, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas siya sa kanyang kapanahunan. Malinaw na nalampasan nito ang saklaw ng normal na depensa ng kanyang katawan, sa madaling salita, isa na itong atake na maaaring magbanta sa kanya. Sa malamig na singhot, ang kanang paa ni Tang Wulan ay biglang tumama sa lupa. Kasabay nito, kasama ang kanyang katawan bilang sentro, isang malakas na presyon ang sumabog mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kontrol ng gravity. Ang cultivation base ay patuloy na bumubuti, at ang Tang Wulan ay natural din na patuloy na sumusulong sa mga tuntunin ng gravity control. Ang dalawang malalaking puyo ng tubig sa loob at labas ay biglang lumubog na parang biglang hinayla pababa. Kasabay nito, nagpasabog ng suntok si Tang Wulan. Sa ibabaw ng kanyang kamao, lumitaw ang asul-lilang kaliskis, at bawat kaliskis ay tila may maliit na kulog sa loob. Ang mga kulog ay sunod-sunod, at sa wakas ay natipon sa isang thunderball, na sumabog. Boom! Agad na sumiklab ang banggaan ng dalawa. Alam mo, sa oras na ito ay hindi pa sila lumalabas ng Mingdu Stadium. Sa Dagandong, ang pangitaas na bahagi ng katawan ni Tang Wulan ay inalog-alog ng puyo ng tubig, habang ang Lan Fuzzy sa kanyang harapan ay umuurong ng dalawang hakbang. Ang ligaw na agos ng hangin ay namumulaklak palabas na nakasentro sa kanilang banggaan. Nung una silang dalawa ay nakashot, naramdaman ito ng ibang player sa paligid, at the same time nagulat sila, tumalon din sila palayo. Hindi sila masyadong pamilyar kay Lan Fuzzy, ngunit ang lakas ni Tang Wulan sa mga nakaraang laban ay napakalakas kaya natatakot siyang maapektuhan. Pinatunayan ng mga katotohanan na sila ay tama. Ang umiikot na enerhiya ay pinakawalan palabas at sinabayan din ng malakas na kidlat. Hindi napigilan ng ilang contestant na medyo mabagal ang paggalaw sa kanilang buong katawan, at kahit na ang kanilang buhok ay nakatayo ng patayo. Nang
Ito ay dahil mas maraming enerhiya sa ilalim ng banggaan sa pagitan ng tanghulan at land fuzzy na tumataas sa hangin sa halip na kumalat patungo sa paligid. Nang malapit nang sumugod muli si land fuzzy, isang figure ang nahulog na mula sa langit. Tumigil ka. Huwag makipag-away sa Mingdu Stadium. Kung mayroon kang mga personal na hinaing, maaari kang makahanap ng ibang lugar upang malutas ito. Huminto sa harap ng dalawa ang isang matandang nakasuot ng Spirit Tower costume, bawat isa ay lumapit sa kanila na may mapagbantay na ekspresyon. Tingnan mo itong dalawa. Ang dalawang ito ay hindi madaling magalit, at maaaring hindi niya mapigil kung siya ay talagang malakas, ngunit ito ang lugar kung saan ang tore ng espiritu ay kung tutuusin. Binawi ni Tanghulan ang kanyang braso, itinaas ang kanyang baba kay Lan Fuzzy, at humakbang palayo. Sa pagtingin sa paraan ng pag-alis niya, si Lan Fuzzy ay may kaunting gritted ng ngipin. Tinadyakan niya ang kanyang paa ng mabangis, na nagdulot ng dagandong sa lupa, at tumalikod at umalis. Ang boses ni Lan Fuzzy ay nanggaling sa tainga ni Tanghulan, hintayin mo ako. Itinaas lang ni Tanghulan ang kanyang hintuturo at umiling ito sa itaas ng kanyang ulo, na parang sinasabing, hindi mo kaya. Natural na nakunan ng mga kamera sa venue ang kanilang banggaan. Ang pinakakinatatakutan tungkol sa Lingling Pagoda na nagdaraos ng martial arts contest na ito ay hindi sapat na impluwensya. Sa oras na ito, natural na walang pagsisikap na magsagawa ng publisidad, at sa lalong madaling panahon, ang mga larawan ay na-i-broadcast sa pangunahing media. Ang banggaan sa pagitan ni Daoluo Yulungyu at ng misteryosong powerhouse na si Lan Fuzzy, isang inapo ng pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Sinasabing sabay na pumasok sina Lan Fuzzy at Yulungyu sa 10,000 Beasts Terrace, at unang umalis sa 10,000 Beasts Terrace. Hindi nila alam kung anong klaseng guilt ang meron sa dalawa. Ang Lan Fuzzy ay isang malakas na base ng espiritual na paglilinang sa espiritual na kaharian, at isa sa mga malalaking hit. Kilala siya bilang pinakamalakas na seed player sa ika-4 na grupo. Sa paghusga sa banggaan nila ni Yulongyu ngayon, tila wala ni isa sa kanila ang nagsamantala rito. Kung gusto mong pumili ng kontemporaryong Chanjiao, pipili ako ng dalawa sa kanila. Ang lahat ng uri ng balita ay napakalaki, at kahit na maraming tao ang nakadarama ng hininga dahil sina Tanghulan at Lan Fuzzy ay hindi nasa iisang grupo. Nakatadhana ang dalawang lalaki na hindi magbanggaan sa martial arts contest. Maliban kung ito ang huling 10 pinili, walang mga bagong regulasyon. Siyempre, kung gusto nilang makapasok sa top 10, kailangan nilang talunin ang iba pang malalakas na manlalaro sa grupong ito. Ngayon ay tila mas mahirap ang sitwasyon ni Tanghulan. Mayroong tatlong may titulong Daoluo malakas na manlalaro sa kanyang grupo. Kasama rin ang emisaryo ng Chenggu Zhangting. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, si Tanghulan ay nagpakita ng isang sinag ng liwanag sa kanyang mukha, lumabas, at sa kanyang mga mata, ang liwanag ay umaagos na palabas. Mukhang sabik at umaasa. Si Lan Fuzzy, tulad ng inaasahan, ay mas malakas kaysa sa inaakala niya, napakahusay. Paano siya? Magsisimula na ang round robin, at ang kompetisyon ay pumasok sa isang napakahigpit na kompetisyon, at ilang mga tao na muling nagbebenta ng mga scalper ay nagsimula na ring lumitaw sa Mingdo. Sa kaso ng Chuanling Tower, walang pagsisikap na mag-isip-isip, ang pamasahe ay nananatiling mataas. Kasabay nito, inilabas ng Spreading Pagoda ang balita na ang araw kung kailan nagsimula ang round robin tournament ng martial arts contest na ito, ay ang araw din kung kailan opisyal na binuksan ang pasukan sa 10,000 Beasts platform. Ang bawat Soul Master na gustong pumasok sa 10,000 Beast platform ay kailangang magbayad ng isang tiyak na bayad. Siyempre, medyo mataas ang gastos na ito, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon kung saan karamihan sa mga kabataang high-level Spirit Masters ay nasa Mingdo, ang kanilang kapangyarihan sa pagbili ay ganap na sagana. Bukod dito, tumatagal ng 5 araw para sa round robin na laruin. Para sa lahat, mayroong 5 araw na oras ng pagsasaayos pagkatapos ng laro. Sa makatuwid, kahit na ang mga nakapasok sa nangungunang 100 ay maaaring makahanap ng oras upang makapasok sa platform ng 10,000 Beasts. Upang mapahusay ang lakas ng kaluluwa ng isang tao, upang magpakita ng mas malakas na lakas sa mga susunod na laro. Walang duda na ang diskarte ng One Palace ay nakamit ang hindi pa nagagawang tagumpay. Ang 10,000 Beasts platform ay bubuksan bukas, at ang kota para sa unang araw ay mabubook out kaagad. Ayon sa mga alituntunin ng 10,000 Beasts, 200 tao lamang ang maaaring makapasok araw-araw. Ang presyo ng bawat kota ay kasing taas ng 5 milyong federal na barya. Ang 200 tao ay 100 milyong federal na pera. Ano ang konseptong ito? Sa pangkalahatan, ang kailangan para makabuo ng Black Mech ay humigit kumulang 10 milyong federal na barya. Siyempre, may mga mas mahal din. Ang pinakakaraniwan ay 10 milyon. Gayunpaman, 100 milyong federal na barya araw-araw, hindi na ito ang mailalarawan ng Regine Dujan. Kahit na bilangin mo lang ang libu-libong tao na nag-sign up para sa kompetisyon na ito, maaari mong tiyakin na ang 40-a-day 10,000 Beast platform ay mapupuno sa panahon ng kompetisyon, at ang Spirit Pagoda ay tiyak na kikita ng maraming pera mula dito. Ang negosyong ito ay ginagabayan ng hakbang-hakbang. Hayaang huminto ang mga Soul Master. Zhangting, napakahusay mo sa pagkakataong ito, at ang buong plano ay perpekto.
Hindi na nasisiyahan si Chenggu Dongfeng sa pagganap ng kanyang apo. Ang martial arts contest na ito ay iminungkahi ni Chenggu Zhangting, at ito ay pinlano ni Chenggu Zhangting sa buong proseso ng pagpapatupad. Mula sa simula ng kumperensya hanggang sa kasalukuyan, ang lahat ay naisagawa ayon sa itinatag na plano, at ang 10,000 Beasts platform ay kasalukuyang naka-schedule na maging napakapopular. Gayunpaman, ang opisyal na pangalan ng Spiritual Pagoda ay ang lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa 10,000 Beasts Terrace. Hindi tumatanggap ng reservation ang 10,000 Beasts Terrace. Kapag nagbubukas ito tuwing umaga, kung sino ang magmadali ay mauuna. Kasabay nito, ang 10 bidding quota ay nakaset up araw-araw para sa mga kailangang pumasok at magkaroon ng sapat na puhunan. Walang alinlangan, ito ay isang quota na hindi kasing simple ng 5 milyon. At ang mga planong ito ay ginawa ni Chenggu Zhangting. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang pera na magagawa ng 10,000 Beast Station para sa Spirit Transmission Tower sa susunod na 2 buwan ay talagang astronomical. Bahagyang ngumiti si Chenggu Zhangting, Lolo, hindi lang ito ang kredito ko, kundi ang kredito rin ni Nier. Kung hindi niya ginawang perpekto ang 10,000 Beast Platform, hindi namin ito magagamit sa labas. Ngayon ang enerhiya sa 10,000 Beast Platform ay nagpapanatili ng sirkulasyon, ito ang aming cash cow. At, hehe. Sa pagsasalita tungkol dito, ngumiti si Chenggu Zhangting, at nagpakita rin si Chenggu Dongfeng ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Chenggu Dongfeng sa malalim na boses, sa katunayan, ang Nair ay kailangang-kailangan. Sama-sama, kayo ay isang perpektong tugma. Sa tagumpay na ito, pagkatapos ay mamanahin mo ang aking posisyon bilang master ng tore, at ang tunog ng sagabal ay lubos na mababawasan. Upang kapag kayo ay magkapit-bisig at ang espiritu spreading pagoda ay nasa inyong mga kamay, ito ay tiyak na magpapatuloy pa. Bahagyang ngumiti si Guyana, maingat ang pag-iisip ni Zhangting, ang Tower Master, makatitiyak ka, dapat sundin ng iba ang orihinal nating plano. Tumawa si Chenggu Dongfeng, ikaw babae, pagkatapos ng kumperensyang ito, dapat ay maaari mo na akong tawaging lolo. Hinihintay ko ang araw na ito, ngunit ito ay matagal na. Bahagyang namula ang mukha ni Guyana, at ibinaba niya ang kanyang ulo. Sumulyap si Chenggu Zhangting sa kanya, at sinabing, Lolo, kapag pinakasalan ko lang si Nana, maririnig mo ang sigaw niya hanggat gusto mo. Sinabi ni Chenggu Dongfeng, okay. By the way, Nair, kailangan mo pa ring alagaan ang 10,000 Beasts Terrace. Huwag kang magkamali. Sa pagkakataong ito, 5 milyong federal na barya lang ang sinisingil namin. Nauunawaan ng lahat na ang presyo ay hindi mataas. Pangunahin naming tiyakin ang katatagan, hindi lamang upang payagan silang makakuha ng mga benepisyo, ngunit hindi masyadong maraming mga benepisyong pangmatagalan, upang maging aming mga customer. Tower Master, makatitiyak ka, makokontrol ko ito ng mabuti. Ang kapangyarihan ng mga espiritu ng hayop sa 10,000 Beast Platform ay kontrolado ng mga batas ng eroplano. Naabot namin ang isang kasunduan sa 2 master ng eroplano, at ang 2 panig ay kapwa kapaki-pakinabang. Kailangan nilang umasa sa ang suporta sa enerhiya na ibinibigay namin ay maaaring magpatuloy sa pag-iral. Hindi nila kailangan ang kanilang mga pangangailangan, at hindi nila kailangan mga pangako. Mabuti iyan. Ang 2 master na iyon ay hindi madaling pakitunguhan. Kung hindi dahil sa makabagong teknolohiya sa kasalukuyan, kasama ang 4 na karakter na sandata sa labanan bilang suporta, medyo ayaw kong maghanap ng balat kasama ang tigre. Kapag nakita mo sila sa susunod, pakiusap na sundan ka ng nakatatandang Thai. Sumama ka. Well, huwag kang mag-alala, papansinin ko ang kaligtasan. Sabi ni Guyana na may ngiti sa kanyang mukha. Well, okay, don't bother you young couple. Babalik muna ako para mag-meditate. Feel free to do it. Pagkatapos magsalita, bahagyang ngumiti si Chenggu Dongfeng, na parang naging ulap ng usok, at tahimik na nawala. Pagtingin sa direksyon ng pag-alis ng kanyang lolo, mukhang excited si Chenggu Zhangting, this time it really became. Nana, hindi mo alam, nakapila na kami sa entrance ng One Beast Terrace, sobrang siksikan. Iyan ang presyo. Medyo mababa lang. Naniniwala ako sa iyo, kahit 10 milyong tao, magkakaroon ng full lineup. Bahagyang ngumiti si Guyana, hindi ako makakain ng mainit na tokwa sa pagmamadali. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi mataas ang presyo natin ay para madama ng mas maraming tao ang benepisyo ng 10,000 Beasts. Sa ganitong paraan, mas aasa sila sa atin sa hinaharap. 10,000 Beasts Terrace ay hindi mapaghihiwalay sa tukso ng 10,000 Beasts Terrace. Napangiti si Chenggu Zhangting at sinabi, sa oras na iyon, sila ay magiging higit at higit na hindi mapaghihiwalay sa ating kontrol. Kung alam nila na ang pag-promote ng kaluluwa mula sa 10,000 Beast Platform, hanggat ginagamit natin ang kapangyarihan ng 10,000 Beast Platform, hindi ko na alam kung ano ang iisipin. Kapag mas nag-improve ka, mas malakas ang banta sa kanila. Pagkalipas ng 10 o 8 taon na tayo ay makontrol ang espiritu. Sa pagkakataong iyon, walang sinumang lumaki ang nang-ahas na salungatin tayo ng madali, kung hindi, kung babawiin natin ang kapangyarihan ng kanyang halimaw na espiritu, ang kanyang lakas ay bumagsak ng husto. Hush, mag-ingat.
Ito ang pinakamalaking sikreto, kailangan mo talagang bigyang pansin, mag-ingat na ang dingding ay may mga tainga. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Guyana. Napangiti si Chenggu Zhangting at sinabing, ito ang opisina ni Lolo. Walang lugar na may mas mahigpit na pagsubaybay kaysa dito. Walang makakarinig nito. Huwag kang mag-alala. Nana, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Ginawa mo ang kumperensya sa pagre-recruit ng martial arts at lahat ng mga detalye, ngunit ibinigay mo sa akin ang lahat ng kredito. Ito. Walang pakialam nang ngumiti si Guyana, babae lang ako, at ang mga babae ay laging nasa likod ng mga lalaki. Hindi ba ang iyong kaluwalhatian ang aking kaluwalhatian? Ikaw ay isang tao na nakatakdang maging master ng spirit spreading pagoda. At higit pa kung wala ka, hindi ako susuportahan ng may-ari ng tore sa pagsasagawa ng napakaraming mga eksperimento, at hindi magkakaroon ng ganoong bagay bilang ang iyong kasalukuyang kredito, hindi kaya. Napatulala si Chenggu Zhangting, isang flash ng excitement ang sumilay sa kanyang mga mata, at hindi niya namamalayan na humakbang pasulong, binuksan ang kanyang mga braso para yakapin si Guyana. Itinaas ni Guyana ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, isang malalim na lila ang bumungad sa kanyang mga mata, si Chenggu Zhangting ay natigilan, at isang malalim na lila ang sumilay sa kanyang mga mata. Huminto ang katawan, sorry, Nana, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Anyway, makalipas ang ilang araw, kaya kung maghintay. Masyado lang akong excited na magkaroon ng asawang ganito, kaya ano pa ang aasahan ko sa asawa ko? Magiliw na ngumiti si Guyana, well, dapat ka ring magpahinga ng mabuti at mag-adjust. Talagang napakalakas ng mga kalaban mo sa grupo mo, huwag maging pabaya. Ngumiti si Chenggu Zhangting at tumango, huwag kang mag-alala, hindi bayulungyo. Talagang ipakikita ko sa iyo kung paano ko siya natalo, para wala na siyang pagkakataon. Boom! Ang makulay na kulog ay sumabog, at ang buong katawan ni Tang Wulan ay nanginginig. Ngunit hindi huminto ang kanyang mga kamay, marahas niyang itinaas, ginabayan, at pinaghiwalay ang isang mas maliit na makulay na kulog na bumagsak sa bakal sa kanyang harapan. Sa isang iglap, ang makukulay na sinag ng liwanag ay damaloy, at ang metal mismo ay tila nabuhay, naging isang makulay na streamer at tumataas, umalangaw sa hangin ang mga hiyawan, at ang mga ulap sa kalangitan ay dahan-daang kumalat sa paligid sa oras na ito, na puno ng kahangahangang pagbabago-bago ng elemento. Ito ay isang piraso ng metal na nagniningning na may mga bituin, at ang makulay na halo sa ibabaw ng metal ay damaloy. Ginalaw lang ni Tang Wulan ang kanyang isip at natural itong magbabago ng anyo, ngunit tumanggi pa rin siyang umalis sa katawan ni Tang Wulan. Tila naiintindihan nito na kung hindi para kay Tang Wulan na tiniis ang halos lahat ng kapangyarihan ng makulay na kulog na kabigatian, ito ay bumagsak. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, tahimik na naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan pagkatapos na bambahin ng kulog noon, pati na rin ang mga pagbabago sa mga batas ng halwang ito nang makumplito niya ang huling landas sa pagiging isang Diyos. Matapos ang napakaraming araw ng pagpapanday, unti-unti na niyang naunawaan ang malalim na kahulugan ng huling sandali ng pagpapanday ng langit, at ang papel ng elemental na kalamidad ay hindi lamang upang subukan kung ang metal mismo ay maaaring isakatuparan ang malaking gawain, ngunit higit sa lahat, upang gawing magkakaugnay ang metal mismo at ang batas sa pagitan ng langit at lupa. Damhin ang mga pagbabago sa mga batas ng langit at lupa. Ang batas na ito ay hindi lamang nagmula sa eroplanong ito at sa planetang ito, ngunit sa parehong oras, sa ilalim ng patnubay ng kapangyarihan ng mga elemento, magkakaroon ng bakas ng kapangyarihan ng universo. Bukod dito, ganoon din ang Tianduan. Nalaman ni Tang Wulan na mas malakas ang elemental na kalamidad na kayang tiisin ng metal mismo, mas mababa ang kanyang mapapalitan. Pagkatapos makumplito, ang epekto ng Tiandang ay magiging mas mahusay. Mas malakas ang kapangyarihan ng batas na taglay ng langit na huwad na metal. Siyempre, ito ay isang kabalintunaan. Kung mas maraming mga elementong sakuna ang iyong dinadala, mas malamang na ang metal ay nasira at sumabog. Sa makatuwid, bilang isang master craftsman, ang kailangan niyang gawin ay balansehin ang puntong ito, at hayaan ang metal sa matinding estado, mas mabuti ang pagforging ng langit. Ang espiritual na halwang metal ay nagpakita ng tunay na papel nito sa proseso ng skyforging. Ang mas maraming uri ng mga metal na ginamit, mas mataas ang antas ng pagsasanib ng aura alloy, mas malakas ang elemental na kalamidad na maaaring maimpluwensyahan, at mas malaki ang paglaban sa sarili. Talagang natuklasan ni Tang Wulan ang ilang mga pahiwatig sa panahon ng pagforging ng kaluluwa, ngunit ito ay naging mas at mas malinaw nang maabot niya ang antas ng pagforging. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mas malakas na tibay ng Seikiko na halwang metal, mas madali itong makumplito ang skyforging. Sa kabaligtaran, dahil lamang sa mas malakas na pagtitiis ang halwang espiritu, kapag nakumpleto nito ang pagpapanday ng langit, ang elemental na kalamidad na maaari nitong maakit ay mas nakakatakot din. Limitado ang sariling pagtitiis ni Tang Wulan. Ang kalamidad ay lumampas sa kanyang pagpapaubaya, at ang natural na pangangatawan ng bata ay hindi makakatulong sa kanya. Imposible ring maresolba itong elemental na kalamidad. Ang problemang ito ay nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Pagkatapos ng mga araw na ito ng pagsasanay sa pagsasanay, mayroon siyang katiyakan na tulungan ang kanyang mga kasosyo na bumuo ng isang 4 na karakter na armor sa labanan.
Ngunit magagawa lang iyon pagkatapos mag-upgrade ang mga kasosyo sa title Daoluo. Kung wala ang title Daoluo, hindi nila magagawa ang 4-character battle armor sa likod, at hindi nila ito kakayanin. Gayunpaman, siya mismo ay naging title Daoluo, ngunit hindi niya makumplito ang Heavenly Forging para sa kanyang sarili. Ito ay dahil gumamit siya ng masyadong maraming metal sa kanyang kasalukuyang battle armor na si Longyu, at ang kalidad ng spiritual alloy ay napakataas din. Ginagawa nitong puno ng kahirapan ang huling araw sa pag-forging. Bakit? This time it was done very well. Mukhang hindi pa nasisiyahan. Ngumiti si Zenhua at lumapit sa tabi ni Tang Wulan, pinagmamasdan ang piraso ng espiritual na antas ng Diyos na metal na naglalakad sa paligid niya. Talaga. Hindi makapagpakita ng kaseryosohan. Malungkot na sinabi ni Tang Wulan, Theo, hindi naman sa hindi ako nasisiyahan sa pamemeki na ito. Hindi ako nasisiyahan sa sarili ko. Sa tingin mo ba ako ay masyadong sakam? Ang aking 3-character battle armor ay nakagamit na ng 6 na uri. Ang metal ay gawa sa psychic alloy. At ang antas ng pagsasanib ay higit sa 70%. Kung ang 4 na salita na sandata ng labanan ay dapat na may dagdag ngayon. Sa madaling salita, nagiging ako kung ikaw ay isang dalubhasang manggagawa, hindi ka makakagawa ng 4 na karakter na panlaban na armor para sa iyong sarili. Isa siyang panday. Kung ang forging ay hindi kayang gawin ng mag-isa, ang 4-character battle armor ay hindi magagawa. Humalaklak si Zenhua, hindi, ano ang ginagawa ng ating mga palsipikado? Hinahabol natin ang pinakahuli. Sa halip na ako, kung mayroon akong mga ganitong kondisyon at kakayahan, hahabulin ko ito. Ang hindi paggawa nito ngayon ay hindi nangangahulugan na hindi mo na ito gagawin sa hinaharap. Ang iyong 4-character battle armor ay malamang na maantala, ngunit naniniwala ako na dapat mong makumplito ito. Tumingin si Tang Wulan kay Zenhua at mapait na ngumiti, okay lang ba? Nasubukan ko na. Sa kasalukuyan, ang pinakamahusay na magagawa ko ay ang pagpapanday ng langit sa 3 metal. Kahit na patuloy akong mag-practice, ngayon ay naabot ko na ang bottleneck. Ang 4 na metal ang psychic alloy ay hindi kailanman nagtagumpay kahit isang beses. At kung mabaigo ito, maging ang aking sarili ay maaapektuhan. Ang aking sariling battle armor ay nangangailangan talaga ng 7 metal na ito, at ang antas ng pandigma ay talagang nangangailangan ng 7 metal. Sinabi ni Zenhua, Wulan, kailangan mong malaman, iba ka sa akin. Nang sabihin niya ang pangungusap na ito, medyo may pagkaseryoso. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at narinig si Zenhua na patuloy na nagsabi, iba ka sa akin dahil mas malayo ka sa akin. Maaaring kumpletuhin ang espiritual na paghahalo ng langit sa 4 na mga metal ito ang limitasyon kapag umabot ako sa aking edad, kahit na ang paggawa ng ganoong araw na pag-eehersisyo ay nangangailangan ng higit sa 1 taon ng pahinga. Ang iyong title Daoluo ay ginawa sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong sariling pagsasanay ng paunti-unti. Nasa iyo ang antas ng espiritual na paglilinang ng espiritual na kaharian. Sa aking memorya man lang, hindi ito lumitaw sa mundo ng ating mga huwad. Isang banal na manggagawa na may espiritual na batayan ng paglilinang sa espiritual na larangan. Higit pa rito, mayroon ka pa ring kakayahan na sumipsip ng ilang elemental na rate ng pagkulog 0 unti-unting pagdurusa. Alam mo ba na ikaw na ngayon kung hindi ka nasisiyahan sa iyong sarili, kung ipaalam mo sa ating mga ninuno sa mundong panday, takot akong gumapang palabas ng kabaong ng galit na galit. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mukha ni Zenhua ay nagpakita ng kislap ng Tononibik, ano ang Tian Forging. Ito ay tunay na nilikha, at iyon ang kakayahan na tanging ang Diyos ng paglikha ang nagtataglay. Bagamat ang ating nilikha ay napakaliit pa, ito ay bahagyang gumagabay sa langit at lupa. Ang kapangyarihan ng batas, ngunit iyon ay natatangi din. At least, walang ibang propesyon ang makakagawa nito maliban sa atin. Bagamat matagal ko nang alam na gumagamit ka ng iba't ibang espiritual na halwang metal, at kahit na pagkatapos ay matagumpay mong naisagawa ang soul forging. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinigilan? Alam kong napakahirap para sa akin na gawin ang ganitong uri ng espiritual na halwang metal. Ngunit hindi ka pa rin ito napigilan, alam mo ba kung bakit? Walang laman na ipinilig ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Iniunat ni Zenhua ang 2 daliri, 2 dahilan. Ang unang dahilan ay hindi ko akalain na maaari kang maging isang master craftsman. Ha! Nakatulala si Tang Wulan kay Zenhua. Bahagyang ngumiti si Zenhua, nagulat ba ito? Sa katunayan, mayroong isang alamat na umiikot sa mundo ng ating mga panday. Ibig sabihin, sa mundong ito, hindi kailanman posible na magkaroon ng 2 dalubhasang panday sa parehong oras. Kaya naman, nagtagumpay ka sa iyo sa araw na iyon, alam mo kung gaano ako nagulat. Nawala ng boses si Tang Wulan, bakit ganoon? Dahil sa balanse ng mga batas ng langit at lupa. Bagamat maaari lamang tayong magkaroon ng kaunting bakas ng kapangyarihan ng Diyos ng paglikha, ito rin ay kapangyarihan ng paglikha. Sa palagay mo gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating eroplano na maaaring payagan na lumitaw? Kung napakarami, hindi ba nito gagawing mawala ng balanse ang buong mundo? Sa katunayan, ang hitsura ng 4 na karakter na armor sa labanan ay isa sa mga salarin na humahantong sa pagkalipol ng mga espiritong hayop. Kung wala ang 4 na karakter na sandata sa labanan, hindi rin ang nangungunang mga espiritong hayop.
Ito ay ganap na masusupol at sa kalaunan ay mapupunta sa pagkalipol ng ating Panginoon. Ikalawang dahilan. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi kita pinipigilan na gumamit ng iba't ibang animate alloys ay dahil alam ko ang iyong background. Kapag nawalan ako ng kapangyarihan ng Skyforging, naniniwala ako na mamanahin mo ako. Maging bagong henerasyon ng mga Master Craftsmen. Sa oras na iyon, hindi mo alam kung gaano karami ang iyong pinagdaanan. Once you break through, in that you will also be shocked. At that time, you will be shocked. At that time, nagagawa ng guro ang pag-forge ng higit sa 7 metal. Malaki ang mga ambisyon ko. To be precise, I have great ambitions in you. Bagamat hindi ko kayang gawin iyon, ngunit kung magagawa ito ng aking mga tagapagmana, magiging sulit ang buhay ko. Wulan, alam mo na simula nang maging Master Craftsman ako, isa lang ang makapagpapasaya sa akin. Kaya, hindi mo dapat isipin na hindi mo ito matatapos. Gusto mo bang gawing buo ang battle armor, kaya paano kung puwersahin mo ang isang 4-character battle armor? Mahahadlangan ka ng ibang mga bagay, gagawin mo. Imposibleng maabot ang isang hindi pa nagagawang pick sa buong buhay mo. Kung may nangyaring masama, tiyak na may demonyo. Ang presensya ng dalawang Master Time Craftsman ay maaaring guluhin ng ilang Master Time Craftsman sa mundo. Hindi maipaliwanag na mga pangyayari, at maaaring mga hulugan din ito ng kapahamakan sa oras na iyon, ikaw ang pinili ng eroplano, at ang iyong responsibilidad ay maaaring iligtas ang buong eroplano, kaya't kailangan mong sumulong ng walang katiyakan, gaano man karaming mga paghihirap at mga hadlang ang mayroon ka. Sa makatuwid, magagawa mong magtagumpay. Hindi ngayon, at tiyak na magagawa mo sa hinaharap. Isa ka pa ring title Daoluo. Kapag naabot mo ang antas ng isang Super Daoluo, paano ang iyong pagtitiis? Anong uri ng makapangyarihang mga elemento ang maaari mong mapaglabanan? Jie. Kapag ang iyong paglilinang ay umabot na sa limitasyon, gaano kalaki ang kayang tiisin ni Daoluo? Kaya, paano mo ngayon masasabing kumpletuhin ang uri ng metal para makumplito mo ang 7? Kayang. Lalong nasa sabik si Xinhua habang nagsasalita siya, at ang emosyon ng buong tao ay tila naghisteryo. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya ng ganoong tiyuhin na si Tang Wulan, kaya paanong hindi siya mahawan? Noong 6 na taong gulang siya, nagsimula siyang mag-forging. Malinaw pa rin niyang naalala kung gaano kasakit ang kanyang mga kamay nang kunin niya ang forging martilyo at sinimulan ang paghampas ng metal sa unang pagkakataon. Sariwa pa ang kanyang alaala. Upang maging isang Panginoon ng kaluluwa, kahit na sa ilalim ng gayong mga kalagayan, nagpatuloy pa rin siya, hakbang-hakbang hanggang ngayon, at sa wakas ay tumayo sa tuktok ng mundo ng mga panday. Ang pagpanday ay hindi na isang propesyon, ngunit isang bagay na gusto niya. Mahilig siyang magpanday. Oo, mahal. Para sa isang tao, walang mas nakakapagpaganyak kaysa sa pag-ibig. Tama ang tiyuhin, hindi ito gumagana ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ito gagana sa hinaharap. Paano kung magiging 4-character battle armor master ka mamaya? Kapag nakumpleto mo na ang 4-character battle armor at ang kombinasyon ng 7 animatic alloys, tiyak na mamanahin mo ang kalooban ni Qing Tian Daoluo at maging unang tao sa mundo. Ang parehong sigasig ay nagsimula ring lumitaw sa mga mata ni Tang Wulan. Nang makita ang kanyang emosyon na nag-alab sa kanyang sarili, tumanggaw si Xinhua bilang kasiyahan at tinapik ang kanyang balikat. Tama na, at kailangan ni Tang Wulan na mag-isa para sa susunod na daan. Opisyal nang nagsimula ang round-robin contest ng Martial Arts Recruitment Conference. Sa unang araw ng kompetisyon, amoy pulbura. Isang pares ng mga kalahok sa unang grupo ang malubhang nasugatan sa banggaan. Sinubukan ng guro ang kanyang makakaya upang iligtas siya, at siya ay patay na. At tila nag-alab ang dugo sa sigla ng lahat ng mga kalahok. Kasabay nito, ang 10,000 Beast Platform of the Spirit Transmission Pagoda ay opisyal na binuksan sa isang engranding seremonya, at ang unang pasukan na binuksan ay sa Mingdo. Kung kailan bubuksan ang pasukan sa ibang mga lugar, walang balita tungkol sa Tore ng Espiritu sa ngayon. 200 tao ang bumuhos sa 10,000 Beasts Terrace, ang pinakamaikling isa ay nanatili lamang sa loob ng 15 minuto at pinalabas sa pagkabigo, habang ang pinakamatagal ay nanatili sa loob ng 7 oras. Nang umalis siya sa 10,000 Beast Platform, ang isa sa kanyang mga kaluluwa ay na-promote mula sa 100 taon hanggang sa 1,000 taon. 5 milyon, bagamat hindi maliit na bilang para sa mga high-level Spirit Masters, ito ay tiyak na isang numero na matitiis. Bukod dito, natuklasan ng mga matataas na espiritong master na hindi dahil sa mas malakas ang lakas, mas matagal silang makakatagal sa 10,000 Beast Platform. Ang Soul Master na nagpumilit ng 7 oras ay isa lamang 6 na singsing na Soul Emperor. Sa 10,000 hayop, ano ang pinakamahalagang bagay? Swerte. Tama, swerte. Kung makatagpo ka ng 100,000 taong kaluluwang hayop sa sandaling pumasok ka, malas iyon. Ngunit kung pagkatapos makapasok, mabuti ang swerte, walang makapangyarihang soul beast, posibleng kumapit ng mas matagal. Pagkatapos talagang mabuksan ang 10,000 Beast Platform, maglalabas ang Spirit Transmission Tower ng badge sa kalahok, medyo parang Spirit Ascension Platform. Kapag nakatagpo ka ng hindi mapigil ang panganib, maaari mong pindutin ang badge para i-teleport ang iyong sarili palabas. Lumabas sa 10,000 Beast Platform.
Ito ay higit na makatao kaysa sa pagsubok. Maaari din itong matiyak ang kaligtasan ng mga Soul Master. Sa pagtatapos ng unang araw ng laro, halos walang mga upsets. Ang mga nakapasok sa round robin sa pamamagitan ng 4-round knockout rounds ay hindi lamang malakas, ngunit mayroon din silang masaganang praktikal na karanasan. Hindi madaling magalit. Gayunpaman, ang ikalawang araw ng laro ay nakatanggap ng higit na atensyon kaysa sa unang araw, dahil sa ikatlong grupo ng laro ngayon, parehong maglalaro sina Tang Wulan at Chenggu Zhangting. Makakaharap. Hindi man magbanggaan ang dalawa sa kanilang harapan, tumaas ng hanggang 30% ang presyo ng tiket para sa susunod na araw na laro dahil sa high profile. Siyempre, may iba pang dahilan kung kaya't maglalaro rin si Lan Fuzzy sa ika-4 na grupo. Ang banggaan sa pagitan niya at ni Tang Wulan sa stadium ay pinag-usapan, at siya ay pinarangalan bilang isang powerhouse ng parehong antas. Ang kanyang hitsura ay walang alinlangan na kapansin-pansin. Pagsapit ng gabi, bukas ang laro sa susunod na araw. Inilagay ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at gumala sa Mingdo Street. Ito ang unang pagkakataon mula noong dumating siya sa Mingdo na siya ay naging mapayapa gaya ngayon. Simple lang ang dahilan ng pagiging mahinahon, gusto niyang i-relax ang sarili. Ang kamakailang pagsasanay ay medyo masyadong intensive. Dahil ginamit ang Tianduan bilang paraan ng paglilinang, halos walang oras si Tang Wulan para magpahinga sa buong proseso ng paglilinang. Paglilinang araw-araw, kailangan niyang makatiis sa pagsipsip ng Tribulation of the Elements at sumipsip ng kapangyarihan ng Tribulation of Thunder. Kung siya man o ang dumadagandong na puno ng kulungan, sila ay palaging nasa isang estado ng halos saturation. Sa dumadagandong na pagmamahal ng Yan Prison Vine para sa kulog, medyo nakakapanghina. Sa kabutihang palad, si Tang Wulan ay may 33 kaluluwa. Ang Tribulation of Elements ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa. Matapos ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan nito ay salain ng dumadagandong na Yan Prison Vine at Tang Wulan, malaki rin ang pakinabang nito sa 3 pang kaluluwa. Sa ilalim ng kanilang bahagi, ang Tang Wulan at Laming Yan Prison Vine ay natutunaw at mas mabilis na nasipsip. Napakaunlad ng gabi sa Mingdo, ngunit naglalakad mag-isa sa kalye, nakaramdam pa rin ng kalungkutan si Tang Wulan. Napakabuti kung nasa tabi niya siya sa sandaling ito. No need to do anything, basta hawakan mo ang kamay niya at maglakad sa kalsada, makukontento ka. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, balang araw, mangyayari iyon. Bumaba ang mga ilaw sa di kalayuan, at biglang nagkaroon ng dagandong. Ang mga mag-aaral ni Tang Wulan ay hindi namamalayan, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nagbabago bilang tugon sa pisikal na stress. Ngunit sa lalong madaling panahon, nakita niya ang isang bola ng liwanag na tumataas sa kalangitan, sumasabog sa kalangitan, na nagiging isang maliwanag na paputok. Biglang naghiyawan ang mga tao sa ibaba. May nagpapaputok ba? Sa pagbabalik tanaw, ngayon ay tila isang uri ng isang pagdiriwang na eksklusibo para sa Mingdo. Ang salitang festival ay bihirang lumabas sa diksyonaryo ni Tang Wulan. Hindi na niya maalala kung kailan ang huling pagdiriwang ng pista. Malabo lang niyang naalala na noong bata pa siya, isasama ng kanyang ama at ina ang kanilang mga sarili at sinar upang ipagdiwang ang pista. Bihira silang magpaputok, dahil masyadong mahal ang presyo ng paputok. Para makatipid, bibili lang sila ng medyo maliit at medyo ligtas na paputok para sa kanya at kay Nar. Sa pag-iisip sa kanyang mga magulang, hindi mapigilan ni Tang Wulan ngunit bahagyang maasim ang kanyang ilong. Nailigtas sila ng kanyang biological parents. Sa totoo lang, mas mataas pa si Tang Wulan kaysa sa kanyang mga biologikal na magulang para sa damdamin ni Tang Queen at Lang Yu. Sina Tang Queen at Lang Yu ang tunay niyang natanggap ang init ng pamilya at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa isang mahinang buntong hininga, ang hininga ni Tang Wulan ay naging medyo hindi matatag. Mga nanay at tatay, gaano man kayo kalayo, dapat ako ay hinihintay nyo. Mula nang makipag-usap sa kanyang biyolohikal na ama, ang kanyang layunin sa buhay ay talagang natupad ang pangungusap na iyon, ito ay ang dagat ng mga bituin. Boom, boom. Muling nagpaputok ang dalawang grupo ng paputok, at saglit, tila na puno ng maligaya na kapaligiran ang Mingdo dahil sa namumulaklak na mga paputok. Medyo malamig ang hangin, at sa lamig, may mahinang amoy ng karne. Walang kamalay-malay na sinundan ni Tang Wulan ang halimuyak ng karne at nakakita ng isang maliit na barbecue restaurant. Ito na, dito mismo upang malutas ang iyong sariling problema sa hapunan. Bago siya pumasok ay seryoso na siyang nag-iisip kung ano ang kakainin ngayong gabi. Para sa kanya, na sobrang pressure sa kanyang mga balikat, sa mga sandaling ito, iniisip lang niya ang tungkol sa hapunan ngayong gabi. Ang prosesong ito ay magpaparamdam sa kanya na bahagi siya. May kasiyahan sa labas. Para sa maraming tao, ito ay isang maliit na bagay lamang. Para sa kanya, ito ay isang bihirang kasiyahan. Well, kailangan mo ng isang bahagi ng bawat uri ng barbecue, at ito ay sinamahan ng iced ale, kumain ng dahan-dahan, hindi masyadong mabilis. Ang bawat uri ng karne ay may iba't ibang aroma ng karne at ibang gravy. Habang iniisip ko, naglaway na ang bibig ko, at parang gutom na ang tiyan ko. Marahil ay dahil sa napakasigla ni Mingdo kamakailan, ang restaurant ay siksikan, at pagkapasok sa pinto, si Tang Wulan ay hindi man lang nakahanap ng lugar.
Kailangang maghintay ng ilang sandali. Simple lang, walang masyadong tao sa pila. Ito ang uri ng inihaw na karne na may lambat na bakal. Bawat mesa ay may kalan na may lambat na bakal sa kalan, na tila tinatawag na inihaw na karne. Ang mga piraso ng inihaw na karne na inatsara sa sarsa ay inilalagay sa mainit na lambat na bakal, at mayroong isang pagsabog ng aroma. Ang buong grill ay puno ng tulad ng karne na aroma. Nang ihain ng ale, may kitang-kitang patong ng hamog na nagyelo sa ibabaw ng tasa, na halatang nagyelo muna ang tasa, at pagkatapos ay ibinuhos dito ang parehong nakapirming alak, upang mapanatili ang pinakamalambot at matamis na lasa ng ale. Bagamat maliit ang tindahan, kamangha-mangha ang mga detalye. Nang makitang ang mga mesa ay pasuray-suray at kumakain ng karne, hindi napigilan ni Tangwulan ang paglunok ng isang subaw ng laway nang hindi namamalayan. Ang pagkain ay palaging ang pinakamataas na kasiyahan ng mga tao. Ang pagkain at paglabas ay palaging bagay na kasama ng buong proseso ng mga buhay na nilalang mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, at ito rin ang pinakamahalaga at pinakakomportableng bagay. Naiinip na naghihintay si Tangwulan. Bigla siyang nakaramdam ng bahagyang kirot sa kanyang katawan, at hindi niya namamalayan na tumingin sa isang direksyon. Nagulat siya nang makitang may isang pamilyar na tao ang nakaupo, kumakain. Gayunpaman, habang siya ay kumakain ng karne, tinitigan niya ang kanyang sarili ng mabangis. Ang kilati ay hatid ng kanyang titig na tila isang sangkap. Siya pala, hindi ba si Lan Fuzzy ang kumakain ng barbecue mag-isa sa sulok? Bahagyang gumalaw si Tangwulan sa kanyang puso, at simpleng humakbang, humiwalay sa posisyon sa tapat niya at umupo. Sino ang nagpaupo sa iyo? Galit na sabi ni Lan Fuzzy. Bahagyang ngumiti si Tangwulan, ang pagpupulong ay isang nakatakdang pagtatagpo. Sa anumang kaso, alam mo iyon. Wala kang lugar ngayon. Mas mabuting kumain ng magkasama. Masyado rin siyang curious sa pinanggalingan ni Lan Fuzzy. Naniniwala siya na naimbestigahan na ang Chuanling Pagoda. Nalampasan ko na ang isang ito, ngunit natatakot ako na walang resulta. Kung paanong naglunsad din ng imbestigasyon ang Tang Sek kay Lan Fuzzy, walang resulta. Ang isang malakas na tao na nasa kanyang 20s lamang ngunit nalinang na ang kanyang espiritual na kapangyarihan tungo sa espiritual na kaharian ay talagang nagkakahalaga ng pagpuna. Ang antas ng espiritual na paglilinang na ito ay nangangahulugan na sa hinaharap ay malamang na magagawa niyang tumayo sa taas ng tugatog ng sangkatauhan at maging isang bagong limitasyon ng Daoluo. Makakawalan ako ng gana kapag tinitigan ka, bilasan mo. Huwag mong apektuhan ang pagkain ko. Ibinaba ni Lan Fuzzy ang kanyang mga chopstick, namuo ang kanyang mukha, at mukhang hindi siya mabait. Tumawa si Tangwulan at sinabing, ganyan ang pakikitungo mo sa tagapagligtas. Nabayaran ko na ang utang ko sa iyo. Wala tayong utang sa isa't isa. Walang magawa. Hindi mo ako tagapagligtas. Pinipigilang sabi ni Lan Fuzzy. Sinabi ni Tangwulan, mabuti yan, pagkatapos ay magiging maayos tayo. Magkita tayong muli. Ang pangalan ko ay Yulungyu at nagmula ako sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Gaya ng sinabi niya, dumukwang siya patungo kay Lan Fuzzy. Sa kanyang kanang kamay, may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Natigilan si Lan Fuzzy saglit, at walang malay na sinabi, bakit ang kapal mo? Sabi ko hindi ka welcome. Okay. Then you continue, I will sit here for a while, and I will leave naturally pag may upuan na ako, okay. Nakangiting sabi ni Tangwulan. Nang may sasabihin pa sana si Lan Fuzzy, tumunog ang soul communicator sa pulso ni Tangwulan. Kumonekta si Tangwulan sa komunikasyon. Matapos makinig ng ilang segundo, nagbago ang mukha niya, at nawala ang ngiti niya. Sa halip, tumayo siya bigla, tumalikod at naglakad palabas. Hoy, anong ginagawa mo? Napatingin sa kanya si Lan Fuzzy na nagtataka. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang ekspresyon ni Tangwulan na sobrang solemn na mula nang makita niya si Tangwulan sa unang pagkakataon. Biglang na-curious ang puso ko. Hindi sumagot si Tangwulan, ngunit kinawayan siya ng backhand, nagpaalam, at nagmamadaling lumabas ng rotisserie. Mukhang hindi natapos ang barbecue na ito. Sinulyapan niya ang madilim na kalangitan sa labas, at wala siyang pakialam kung mapansin siya. Bigla siyang bumilis at tumakbo sa isang direksyon. Sa sandaling tumakbo siya palayo, hindi niya namamalayan na ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang gilid, anong ginagawa mo sa iyo? Hindi ko alam kung kailan siya sinundan ni Lan Fuzzy na may tagumpay ng ngiti, iyo ang daan na ito. Bakit mo sinasabing sinusundan kita? Busog na ako, hindi ba ako pwedeng maglakad-lakad? Iginala ni Tangwulan ang kanyang mga mata ng malungkot, at same time na sinabi, mas mabuting hindi muna ako sundan. Mayroon akong ilang mga personal na bagay na dapat harapin. Pagkatapos ay inaaway mo ako at binugbog ako, natural na hindi kita susundan. Sabi ni Lan Fuzzy na may mapang-asar na ekspresyon. Si Tangwulan ay hindi gustong suluhin siya sa oras na ito. Ang Lan Fuzzy na ito ay hindi mahina. Gustuhin man niyang talunin ay hindi niya ito magagawa saglit, not to mention na downtown area ito. Kung mag-aaway ang dalawa, siguradong magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo. At ngayon ay ayaw niyang maantala ng kahit ano. Sa desperasyon, hindi ko nalang pinansin si Lan Fuzzy, biglang bumilis, tumalon, at direktang tumalon sa isang mataas na gusali, tumuntong sa tuktok ng bawat gusali at nagmamadaling pasulong.
Para hindi madaig, sinundan siya ng malapitan ni Lan Fuzzy, gusto mo bang tanggalin ako? Depende kung mayroon kang ganitong kakayahan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tuwang-tuwa siyang panoorin si Tang Wulan na mukhang medyo nanlumo. Mabilis na lumipat ang dalawa sa direksyon ni Mingdo, sunod-sunod. Nagbago ba ang lokasyon? Muling idinial ni Tang Wulan ang Soul Guidance Communication, at ibinaba lamang muli pagkatapos makakuha ng kumpirmasyon sa lokasyon ng kabilang panig, na patuloy na bumilis. Lalong palayo ang lakad ng dalawa, at sa kanilang bilis, hindi nagtagal ay nakapasok na sila sa lugar ng labas ng Mingdo. Malinaw na mas kaunti ang mga tao sa mga suburb, ngunit maraming mga sasakyan sa mga lansangan. Ngayon ay ang peak time, at karamihan sa mga ordinaryong tao na naninirahan sa mga suburb ay nakatira pa rin sa mga suburb. Sa pagtawid sa dalawang highway, may makapal na kagubatan sa di kalayuan. Siyempre, hindi ito isang primitive na kagubatan, ngunit isang suburban park na kabilang sa Mingdo. May bakod na bakal sa labas ng parke. Para kina Tang Wulan at Lan Fuzzy, ito ay isang instant na paglukso. Nang siya ay pumasok, inilabas ni Tang Wulan ang kanyang mental power, naghahanap na ng direksyon, at mabilis na tumungo sa isang direksyon. Sumunod ng husto si Lan Fuzzy. Malinaw na napakahusay din niya sa bilis, at hindi siya iniwan ni Tang Wulan. May lawas sa kagubatan. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa gilid ng lawa. Ha! Nagulat si Lan Fuzzy sa tabi ni Tang Wulan, dahil nakilala niya ang isa sa kanila sa isang sulyap. Sa oras na ito, sa mga taong ito sa tabi ng lawa, malinaw na mayroong dalawang paksayon, na may isang dosenang tao sa isang tabi, at dalawang tao lamang sa kabilang panig. Pareho silang mukhang nasa 20s. Pareho silang binata. Sa mga dosenang tao sa kabilang panig, ang una ay isang matangkad at matipunong matandang lalaki. Nakatayo lang siya roon, invisible ang focus ng audience, parang Optimus Pillar, kahit na ito ang cultivation base ni Tang Wulan at Lan Fuzzy, kapag nakita niya siya sa unang pagkakataon, will feel a sense of oppression. Ito ay ganap na lakas. Napakalakas ng matandang ito. Napakalakas. Kumislap ang figure ni Tang Wulan, at sunod-sunod na pumunta si Lan Fuzzy sa lawa, at lumapit sa dalawang binata. Ang biglaang pagsulpot nilang dalawa ay nakatawag din ng atensyon ng isang dosenang tao na pinamumunuan ng matanda. Sumulyap ang matandang lalaki kina Tang Wulan at Lan Fuzzy, at ang pagtataka ay sumilay sa kanyang mga mata, habang ang dalawang kabataang nasa tapat niya ay nakita si Tang Wulan na halatang nagpapakita ng pagtataka. Medyo nagulat nang makita si Lan Fuzzy. Ikaw ba si Yuan Hui? May kahina-hinalang tanong ni Lan Fuzzy sa isa sa mga binata, pagkatapos ay lumingon kay Tang Wulan, kilala niyo ba ang isa't isa? Tama, ang dalawang kabataan sa tabi ng lawa ay sina Yuan Hui at XCXC. Ang dating Soul Guide Communication ay si XCXC na tumatawag kay Tang Wulan. Nagmamadaling lumapit si Tang Wulan nang matanggap niya ang kanyang komunikasyon. Yuanan, anong ibig mong sabihin sa pagtawag mo ng katulong? May balak ka pa bang lumaban? Malakas na sigaw ng isang medyo may edad na sa tabi ng matanda. Matigas na kumislap ang mga mata ni Yuan Hui, kaibigan ko siya. Hindi ako babalik sa iyo. Galit na sinabi ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, sa harap ng iyong lolo, nangangahas ka bang maging mapangahas? Okay. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay para pigilan ang medyo may edad na sa pagpapatuloy. Ni hindi ko nilingon sina Tang Wulan at Lan Fuzzy, ngunit sinabi niya kay Yuan Hui, bumalik ka sa akin, napalitan na ang pangalan. Hindi ko na kailangang i-abolish ang iyong pangalawang martial arts soul. Hindi, biglang nagulo ang emosyon ni Yuan Hui, hindi ko na babaguhin ang pangalan ko. Simula nang umalis ako, hindi na ako miyembro ng pamilya mo. After so many years, dumarating ka pa rin. Bakit mo ako hinahanap? Wala akong kinalaman sa'yo. Ang pangalan ko ay ipinasa sa akin ng nanay ko. Ang apelyido ko ay ipinasa sa akin ng tatay ko. Walang sino man ang may karapatang bawiin sila, hinding-hindi na ako makakabawi. Nakatayo sa isang tabi, bahagyang sumimangot din si Tang Wulan. Nagsalita si XCXC ng napakaikling sa Soul Guidance newsletter dahil sa limitadong oras, ngunit sinabi lamang kay Tang Wulan na natagpuan na ito ng pamilya ni Yuan Hui at ito ay napakahirap. Hayaan mo siyang dumating ng mabilis. Matagal nang magkakilala ang lahat. XCXC man, Xu Xiaoyan, o pamilya ni Zheng Guo, alam ni Tang Wulan kung ano ang nangyayari, at gayon din si Ye Xinglan. Si Xu Lizi ay ulila at walang kamag-anak. Tanging si Yuan Hui, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya, at hindi niya ito sinabi sa kanyang sarili, kaya natural na mahirap para sa lahat na magtanong. Ngunit si Yuan Hui ay isang kambal na espiritu, at ang parehong mga espiritu ay napakalakas, ang Titan Great Ape at ang Fallen Angel, pareho ang nangungunang mga espiritu. Ang dalawa ay nasa kanya lamang, upang siya ay may kaparehong lakas na gaya niya ngayon. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ni Tang Wulan ang kanyang pamilya, at mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang pamilya ni Yuan Hui ay pambihira. Pagkatapos ng napakaraming bagay, tiyak na malawak ang kaalaman ni Tang Wulan. Talagang sigurado siya na ang matandang nakatayo sa harapan niya sa sandaling ito ay isang extreme Daoluo. Tama, ang extreme Daoluo lang ang makakapagdala ng ganoong kalaking pressure kay Tang Wulan ngayon.
Nang maramdaman niya na siya at si Lan Fozzie ay parehong spiritual realm spiritual cultivation base, hindi pa rin niya pinansin ang mga ito ng napakatahimik. Ayon sa sinabi ng medyo may edad na, ang matanda ay lolo ni Yuanan Yahui. Sa isang lolo ng extreme Daoluo, ang ganitong pamilya ay dapat na isang napakalakas na pag-iral. Ngunit ang nakakapagtaka kay Tang Wulan ay kahit papaano sa kanyang impresyon, tila walang ganoong tao sa mainland. Mapapatunayan lamang nito na ang pamilya ni Yuanan Yahui ay dapat kabilang sa isang nakatagong pamilya, tulad ng kasalukuyang pamilya ng Blue Electric Tyrannosaurus, ngunit hindi kasing sikat ng pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Talagang ayaw mo. Mahinang sabi ng matanda. Sinabi ni Yuan Yahui nang walang pag-aalinlangan, hindi ako mamamatay. Mahinahong sinabi ng matanda, ikaw ang nagmamana ng dugo ng pamilya, at ang iyong kapangyarihan ay pinagkalooban ng dugo ng pamilya. Kung tumanggi kang bumalik sa pamilya, pagkatapos ay tatanggalin kita at ibabalik. Inangat ni Yuan Yahui ang kanyang ulo at malamig na sinabi, kapareho ba ito ng ginawa ko sa aking ama? Nag-iba ang ekspresyon ng matanda, isang masalimuot na kulay ang sumilay sa kanyang mga mata, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsalita sa tabi niya ay galit na galit, asshole, ano ang alam mo? Habang nagsasalita, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumugod na patungo kay Yuanan Yahui, ang kanyang bilis ay napakabilis, halos isang kislap lamang ng figure, ang hangin sa paligid ay nakaramdam ng isang uri ng hindi gumagalaw na bigat. Ang kanang braso ay biglang naging makapal, medyo katulad ng paraan ng pakikipaglaban ng sektang ontolohiya, at ang pinalaki na kanang kamay ay direktang humawak sa balikat ni Yuanan Yahui. Malamig ang mukha ni Yuan Yahui, masikip ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan, at kumuha siya ng kalahating hakbang gamit ang kanyang kaliwang paa at nagpasabog ng suntok. Ang makapangyarihang kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa ay pinaikli, at ang Yun Vortex Divine Fist ay biglang sumabog na may malakas na lakas ng pag-atake habang mabilis na umiikot. Gayunpaman, hindi mahina ang lakas ng nasa katanghaliang gulang, ang buong katawan ay nagniningning na may kulay dilaw na halo, ang malaking kamay nito ay biglang lumaki sa ere, para bang tinatakpan nito ang buong katawan ni Yuanan Yahui. Nakita ni Tang Wulan ang trick na ito, ginamit na ito ni Yuanan Yahui dati, Titan's Grip. Ito ay talagang bumaba sa parehong linya. Ang banal na kamao ng ulap na vortex ni Yuanan Yahui ay sumambulat ng nakakatakot na enerhiya sa isang iglap, at ang malakas na puyo ng tubig ay puno ng nakakadiri na puwersa. Bagamat hindi lumaki ang kanyang katawan, ang enerhiya sa kanyang kamao ay biglang kumalat palabas, ganap na nakaharang sa pagkakahawak ng Titan. Sa mababang muffled na tunog, Yuanan Yahui ay napaatras ng 2 hakbang, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napatigil din sa parehong lugar. Sa oras na ito, posibleng makita na ang 9 na spirit ring, 3 purple at 6 na itim, ay bumangon mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pamagat Daoluo. Mabuting tao, ang pamilyang ito ay talagang pambihira. Kahit isang limit Daoluo at isang title Daoluo ang naruroon na. Natigilan din ang nasa katanghaliang gulang ng maputol, halatang medyo nagulat sa kapangyarihan ni Yuanan Yahui. Ngunit hindi siya tumigil doon, sumangot ng malamig, kumislap, at muling sumugod kay Yuanan Yahui. Gayunpaman, kakahakbang lang niya, nagbago ang kanyang mukha, at hindi niya namamalayan na tumigil. Umiwas ang katawan ng patagilid habang iniindayog ang kanang kamao. Sa isang malutong na tunog ng ding, lumitaw ang isang figure sa ilusyon. Tumalbog si Xi at lumapag sa tabi ni Yuanan Yahui, at malamig na sinabi, kahit na ikaw ay isang pamilya, hindi ka kwalipikadong pilitin siyang gumawa ng anuman. Sino ka? Tanong ng medyo may edad na lalaki sa malalim na boses. Kasabay nito, lihim siyang nagulat. Bago kumuha ng shot si Xi, hindi niya naramdaman na malapit na ang kausap. Bukod dito, hindi nakatutok sa vital point ang shot ni Xi, halatang bagay ito. Walang awa. Ang kakayahang magtago ng binatilyong ito ay ang unang pagkakataon din na nakatagpo niya ito, at pakiramdam niya ay imposibleng mag-ingat. Bukod dito, siya ay kasing bata pa ni Yuanan Yahui, ngunit ang kanyang cultivation ay nasa 8 antas ng ring. Ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Sinabi ni Xi, ako ang kanyang kasintahan. Ang pangalan ko ay Xi. Sinabi niya iyon ng may kumpiyansa. Sandaling natigilan ang nasa katanghaliang gulang, saka lumingon sa matanda. Nagbago ang parehong pangungusap nang tumigil ito sa pandinig ni Lan Fozzie, dahil sa mga mata niya, Yuanan Yahui man o Xi, lahat sila ay lalaki. For more videos, please like, share and subscribe.